master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 171 hanggang 180. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, master. Maraming salamat. Kabanata 171, Overture ni Fatima. Swoosh! Parang multo sa dilim si Yusuf Zoc, sumusugod patungo sa waiter nang papalapit na sana siya sa dalawang binata. Mabilis niyang hinawakan ang kanang kamay ng waiter na may hawak na kutsilyo, gamit ang telekinesis para malok ito. Hindi inaasahan ng waiter na may makakakita sa kutsilyo, lalo na't hindi pa ito mamagitan. Huwag kang gumalaw, huwag kang magsalita, katangahan mo, sabi ni Yusuf Zoc habang dinidiinan ang kanyang palso, at mahusay na inaagaw ang kutsilyo. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang waiter palayo, at umatras papunta sa pasukan sa likurang pasilyo. Whoosh! Maya-maya lang, bumukas ang mga ilaw. Nabaligtad ang circuit breaker, at maraming tao ang napangiti sa ginhawa. Nakita ng waiter si Yusuf Zoc at sinaman din ito ng tingin. Naglaho na ang matalas na kutsilyo sa kamay ni Yusuf Zoc, itinapon sa isang malaking paso sa pasukan ng likurang bulwagan. Huwag mo akong titigan ng masama. Iniligtas ko ang buhay mo. Dapat mong malaman na ang mapusok mong kilos ngayon ay maaaring maging kasiya siya sandali, ngunit kapag nawala na ang bug zone ng damdamin, matatapos din ang buhay mo, bulong ni Yusuf Zoc. Sa totoo lang, ang paghihiganti ay hindi laging nangangailangan ng puwersa. Mas marami silang pera kaysa sa iyo, pero kung magsusumikap ka, sa araw na mas marami ka pang pera kaysa sa kanila, dinudurog mo sila gamit ang iyong kayamanan, iyon ang pinakamataas na kaharian ng paghihiganti. Pagkatapos magsalita, hindi na pinansin ni Yusuf Zoc ang nalulungkot na waiter at bumalik sa tabi ni Mia. Pinagmasdan ng waiter ang kanyang papalayong anyo at matagal na huminga bago dahan-daang lumabas ng lugar. Anong nangyari? Nakita ni Mia si Yusuf Zoc na kausap ang waiter sa pasukan ng likurang pasilyo, kaya kumunot ang noo niya at nagtanong kung ano ang nangyayari. Umiling lang si Yusuf Zoc at huminga ng malalim. Bagamat itinataguyod ng lipunan ang pagiging patas at katarungan, ito nga ba ay tunay na patas? Pantay-pantay ba talaga? Sa pagitan ng mahihirap at mayaman, nasaan ang usapan tungkol sa pagkakapantay-pantay? Nang makitang paalis na ang waiter sa venue, biglang nakaramdam ng lungkot si Yusuf Zoc. Sa totoo lang, wala siyang pinagkaiba sa waiter. Kung hindi siya nakuryente, kung wala siyang taglay na mga espesyal na kakayahan, magiging katulad na lang sana siya ng waiter, tulad ng mga security guard sa parking lot na nagbabantay sa mga kotse at gate. Ang mga batang amo at kabit, ang mga babae sa matataas na lipunan ay nagsasaya sa karangyan, habang ang ilan ay maaari lamang panuurin ang kanilang mga sasakyan at pagsilbihan ang mga ito. Hindi siya nagalit sa mayayaman, ang nararamdaman lang niya ay nadama na sa buhay ng maraming tao, walang tinatawag na katarungan. Anong problema? Bakit bigla ka na lang tumigil sa pagsasalita? Naramdaman ni Mia na tila abala si Yusuf Zoc, wala na ang dati niyang masayahin at optimistikong kilos. Wala lang, gumawa lang ulit ako ng mabuti, nakangiting sagot ni Yusuf Zoc. Anong mabuting gawa? Mausisang tanong ni Mia. Wala naman masyado, ngayon lang may babaeng nag-alok sa akin ng sarili niya at nag-alok pa ng bayad, pero hindi ako sumama sa kanya, kaya masasabi kong mabuting gawa iyon. Paf, grabe, hindi ka naman pwedeng magseryoso ng higit sa 3 pangungusap. Naiinis na sabi ni Mia, at kinurot si Yusuf Zoc. Mga binibini at dinoo, magandang gabi. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasot at nakasalamin ang umakyat sa entablado ng lugar. Pagkatapos niyang magsalita sa mikropono, lahat, hawak ang kani-kanilang baso ng alak, ay lumingon sa kanya. Maraming salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras mula sa inyong abalang schedule upang dumalo sa subasta ng kawang gawa ngayon. Ang Chengdu Business Association ay itinatag sa loob ng 8 taon at nagsasagawa ng 2 hanggang 3 subasta bawat taon.
Salamat sa iyong kabaitan at pagkabukas palad. Ngayon, sumunod kayo sa mga staff papunta sa auction hall para sa susunod na bahagi ng charity event. Pagkatapos magsalita ng lalaking nakasalamin, binuksan ng mga staff ang dobleng pinto na kumukonekta sa venue, at inilantad ang subasta na nakaset up sa loob. Sumunod ang lahat ng mga kilalang panauhin sa mga tauhan at dahan-daang pumasok. Pagpasok, bawat bisita ay binigyan ng plaka ng numero para sa pagbid sa subasta. Tumayo si Mia at Yusuf Zoc at pumasok, dala ang isang number 18 paddle. Malaki ang bulwagan ng subasta at walang takdang ayos ng upuan, kaya piling umupo sina Yusuf Zoc at Mia sa likurang hanay. Huwag ka na lang basta-basta magbid mamaya, ha? Maraming pasikot-sikot ang dapat intindihin dito, babala ni Mia kay Yusuf Zoc. Huwag kang mag-alala, kahit maging mapagkawang gawa ako, hindi ko iyon gagawin dito. Kung gusto kong gumawa ng mabuti, direktang ibibigay ko ang pera sa mga mahihirap, hindi ko itatapon dito kung saan walang nakakaalam kung lulustayan nila o hindi. Umiling si Yusuf Zoc. Mabuti naman at ganyan ang iniisip mo, pero malabong mangyari ang paglustay. Ang asosasyon ng mga mangangalakal ay may audit, at ang ulat ng audit bawat taon ay kinokopya at ipinamamahagi sa lahat ng miyembro. Kung may libreng oras ang mga miyembro, maaari nilang beripikahin at imbestigahan ayon sa ulat ng audit, at kung may mga pagkakaiba, papanagutin nila ang mga tao, at irerekomenda pa nga nila sila sa mga awtoridad ng hukuman sa mga seryosong kaso. Tumango si Yusuf Zoc, naiintindihan ang masalimuot na pasikot-sikot na tinutukoy ni Mia, tulad ng, kunwari ay may isang malaking boss na nag-ambag ng isang painting o calligraphy. Sa simula ng subasta, ang mga nangangailangan ng pabor mula sa amo na ito ay tiyak na agresibong mag-aalok, na magbibigay ng sapat na mukha sa malaking amo, para mas madaling humingi ng pabor sa kanya sa ibang pagkakataon. Bukod dito, maraming gusot na interes sa pamilihan, at sa kanilang grupo, karaniwan ang mga panloob na alitan, kaya ang pagpapasya kung kaninong mga item ang bibilhin at kung kaninong hindi bibilhin ay bahagi lahat ng laro. Ang unang bagay na ibinigay para sa subasta ay mula kay Leilani May ng Yilong Jewelry, na siyang tagapag-ayos. Ang una rin sa mga gamit niya ay isang tali ng jade bead na may panimulang presyo na 100,000 yuan, nakahawig ng tali ng prayer bead na may 108 malinaw at puting jade beads. Pinaganda ng punong abala ang mga puting kwintas ng jade, binibigyang diin ang kanilang magandang kalidad, ang kanilang kakayahang baguhin ang kapalaran, at ang pagiging basbasa ng isang monghe mula sa isang partikular na templo. Dahil mahusay si Leilani May sa networking at malawakang pakikipagrelasyon, maraming tao ang naghahangad na iligtas ang kanyang mukha. Sa huli, kinuha ng isa sa 2 binata ang mga kwintas sa halagang 350,000 yuan. Nang gabing iyon, parehong binata ang nagbalak na pag-usapan ang buhay-buhay kasama si Leilani May, kaya tiyak na kinailangan nilang suportahan ang kanyang kaganapan. Hindi maliit na halaga ang 350,000, pero hindi rin naman kalabisan. Kasunod ng item ni Leilani May ay isang piraso ng calligraphy mula sa isang mayamang negosyante, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100,000. Medyo disente ang pagkakasulat at kalaunan ay umabot sa mahigit 200,000 ang kabuuang halaga. Pagkatapos noon ay iba't ibang mga pinta, calligraphy, o iba pang kakaibang bagay na inihandog ng mga bisita, tulad ng isang mayamang babae na nag-alok ng isang jacket na may palaman na bulak na suot niya noong siya ay bata pa. Matalinong ibinahagi rin ng host ang iba't ibang hirap na may kaugnayan sa cotton jacket. Hindi mataas ang panimulang presyo para sa cotton jacket, 1 yuan lang, pero ang bawat pagtaas ng bid ay hindi maaaring mas mababa sa 1,000. Ang hindi inaasahan nina Yusuf Zoc at Mia ay ang cotton jacket na ito na may panimulang presyo na 1 yuan ay sa wakas ay maibebenta sa mahigit 3 milyon. Tunay nga, ang mga mayayaman ay lubhang nakipagkompetensya, na naglalabas ng malalaking halaga para sa jacket na gawa sa bulak. Walang lehitimong negosyo ang mayamang babaeng iyan pero nagbibigay siya ng mga pautang na may mataas na interes. Marami sa mga nahuhuli sa pera ang humihiram sa kanya. Ang susunod ay ang pinakamahalagang bagay ngayon, na may panimulang bid na 7,500,000 yuan, na inialok ni Miss Lara Toff, direktor ng Fuyu Group. Ang bawat pagtaas ng bid ay hindi dapat bababa sa 10,000 yuan.
Sa wakas ay inilabas ng host ang donasyong item ni Mia, at ang item ni Mia ang lumabas na pinakamahal. 10 milyon. Sa inaasahan ni Yusuf Zoc, bago pa man siya magbid, itinaas na ni Martin Holloway ang kanyang sagwan, direktang nagdagdag ng 2,500,000. Kahanga-hanga ang mukha na ibinigay. Maituturing na nasa kalagitnaang antas lamang si Martin Holloway sa maraming mayayaman, ngunit nakapagdesisyon na siya ngayon, kailangan niyang mapanalunan ang kwintas ni Mia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 172, ang paa ay nasa 2 bangka sa subasta. Ilan pang iba ang nagbahagi ng parehong mga saloobin ni Fat Maria. Siyempre, ilan lang iyon, hindi marami. Total, ang pagiging masyadong halata sa pagsisikap na makakuha ng pabor ay maaaring magudyok ng pangungutya. Isa pang punto ay ngayon, ang Tofts Group ay kinakatawan ng anak na babae ni Marco Toff, at gaya ng alam ng lahat, ang anak na babae ni Marco Toff ay may hawak lamang na titulo bilang isang ceremonial na direktor at hindi nasangkot sa anumang gawain ng Tofts Group. Kaya ang paghingi ng pabor sa kanya ay maaaring hindi naman talaga makakatulong sa iyo. Marami sa mga kapanahon ni Marco Toff ang hindi kailanman nakisali. Naisip ng ilang nakababata na humingi ng pabor, ngunit ang dating malungkot na saloobin ni Mia ay nagpapahiwatig sa kanila na walang makukuhang kalamangan mula kay Lara Toff. Iilan lamang ang mga taong kasangkot sa bidding, at ang iilang ito ay may mga transaksyon sa negosyo sa Tofts Group. Sa katunayan, si Fatma ay walang anumang pakikipagnegosyo sa Tofts Group, ngunit ang kawalan ng mga nakaraang pakikipagnegosyo ay hindi nangangahulugan na wala ng anumang ganitong pakikipagnegosyo sa hinaharap. Tuso na parang sorrow, alam ni Fatma na ang kanyang pagkakataong lumayo pa, ay nasa harap na niya, kaya hindi siya nag-atubiling tumawad, itinaas ang kanyang baraha at agad na nag-alok ng 10 milyon. Tandaan, ang bawat bid ay dapat na hindi bababa sa 10,000 na mas mataas, ibig sabihin ay maaaring magbid ng may dagdag na 10,000, ngunit hindi niya ginawa iyon. 11 milyon, 12 milyon. Laking gulat ng lahat, 2 bidder ang nagsimulang magbanggit ng kanilang mga presyo, at maingat na itinaas ng bawat isa ang bid ng 1 milyon. 20 milyon. Muling sigaw ni Fatma, sa pagkakataong ito ay mas agresibo pa, itinaas ang kanyang baraha at direktang tinawag ang numerong 20 milyon. Nako, ano ang tinutugtog ni Fatma ngayon? Marami ang nalito, dahil isa itong subasta para sa kawang gawa, hindi isang koleksyon ng mga antigo. Kahit na nagbid sila, dapat ay nasa loob ito ng mga limitasyon. Ano ang relasyon mo sa kanya? Sa wakas ay nagtanong si Mia sa isang pabulong na walang pakialam. Wala siyang oras para tanungin si Yusuf Zoc kung paano nito nakilala ang taong ito, pero ngayon ay halata na nagbibiro lang ang lalaki para sa kanya, kaya naman labis na naging mausisa si Mia tungkol kay Fat Maria. Matapos mag-isip sandali, sumagot si Yusuf Zoc, nakilala ko siya sa pamamagitan ng isang kaibigan kaninang hapon, bumili ako ng 2 vilya, at binibente niya sa akin ang isa sa pinakamababang halaga. Nako, bumili ka ng 2 vilya. Para saan? Pagbabagsak ng bahay. Gulat na bulalas ni Mia. Oo nga, bakit hindi bumili kung ang isa ay inaalok niya sa pinakamurang halaga, at ang isa naman ay libre? Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Walang interes, nagkibit balikat si Mia, medyo interesante ang lalaking ito. So, isa pala siyang property developer. Hindi alam ni Mia ang tungkol kay Fatma dati, sa katunayan, si Fatma ay maliit na tao kahit sa Western Sichuan Circle, marahil ay hindi nga nasa gitnang ranggo sa mga tuntunin ng kayamanan. Nariyan ang Jade Garden doon sa Haijan, na siya ang nagpaunlad nito. Tumango si Mia, hindi na nagsalita pa. Sa sandaling iyon, bumagsak ang martilyo ng subasta, na nagkumpirma sa benta sa halagang 20 milyon, dahil umatras na ang ilan pang mga bidder. Hindi naman sa hindi nila kayang magbid ng mas mataas, kundi dahil malinaw na balak ni Fatma na manalo anuman ang mangyari. Kung patuloy silang magbid at magtataas ng presyo, walang dad ang magagalit sa kanila si Fat Maria. Sa mundo ng negosyo, lahat ay tuso, magaling, at magaling. Mas mabuting magkaroon ng isa pang kaibigan kaysa sa isa pang kaaway. Tunay nga, pagkatapos ng bentahan, tumango si Fatma bilang pasasalamat sa 2 pang nagtaas ng kanilang mga sagwan,
dahil hindi nila siya tinaasan ng husto. Ito ang pagpapakita nila ng respeto sa kanya. Umalis na tayo rito, ayan na. Tumayo si Mia sa puntong ito, kinuha ang kanyang bag, at nagsimulang maglakad palabas. Sumunod si Yusuf Zok, nalilitong, tapos na ba agad? Siguro magkakaroon sila ng sayaw o ilang maliliit na pagtatanghal mamaya, pero hindi ako interesado. Sabi ni Mia nang nakanguso. Kuya Yusuf, binibining tough, sandali lang po. Noon din, si Fatma, na nakausli ang tiyan, ay nagmamadaling sumunod sa kanila mula sa likuran. Sabay na lumingon sina Yusuf Zok at Mia, pareho silang nakatingin ng may interes sa kahon na hawak ng malalaking kamay ni Jesus Bell. Ang kahon, na dating pag-aari ni Mia, ay nasa pag-aari na ngayon ni Jesus Bell. Kuya Yusuf, nabanggit ko kaninang hapon na gusto kitang iregalo ng pagkain, di ba? May oras ka ba ngayon? Ano kaya kung kumain tayo ng mga merienda sa gabi? May alam akong lugar na maganda para dyan, sabi ni Jesus Bell, habang nakangiti ng banayad kay Mia habang nagsasalita. Aling kainan ng merienda sa gabi ang tinutukoy mo? Nagtatakang tanong ni Mia. May tindahan ng lugaw, mayroon silang 18 uri, at talagang masarap. Agad na bulalas ni Jesus Bell. Mga kongreso, nakakabagot, walang interes. Uuwi na ako, napangiwi si Mia at tumalikod para magpatuloy sa paglalakad. Sino ang may gusto ng congee sa gabi? Tara, mag-ihaw tayo ng mga tuhog at kumain ng hot pot na may tripe, magtimpla tayo ng draft beer, sabi ni Yusuf Zok mula sa likuran kay Jesus Bell. Ito, binibining tough, siya, baka sa mukha ni Jesus Bell ang pagkapahiya. Gusto niya sanang imbitahan si Mia, pero hindi ito interesado. Saka lang lumingon si Mia at tumatawa, masarap daw mag-ihaw ng tuhog. Jesus, ikaw ang nangunguna sa daan. Sandaling nagulat si Jesus Bell pero agad din niyang naintindihan na ayaw ni Miss Tough ng congee o baka, ayaw niyang pumunta sa mga formal at mamahaling lugar. Sige, sundan mo na lang ang kotse ko. Marahang naglakad si Jesus Bell papunta sa kotse niya, at napagtanto rin na si Miss Tough mula sa pamilya Toughs ay talagang kakaiba. Sumakay sina Yusuf Zok at Mia sa kotse, at matapos utusan ang ina ni Ross na sundan ang Kayan sa unahan, kinuha ni Mia ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Ilang sandali pa, isang malakas na tawa ang narinig mula sa telepono, na malinaw na narinig ni Yusuf Zok, isa itong lalaking may matapang na presensya. Tay, nariyan po ang lalaking nagngangalang Jesus Bell. Ano nga ba ang buong pangalan niya? Yusuf Zok. Tanong ni Mia kay Yusuf Zok habang may kausap ito sa telepono. Nagulat si Yusuf Zok. Binabanggit ba talaga siya ni Mia habang kausap niya ang tatay niya sa telepono? Jesus Bell. Nagulat lamang si Yusuf Zok ng saglit bago niya ibinigay ang buong pangalan ni Jesus Bell. Tama, si Jesus Bell, tinawag din niyang matabang yan. Mabuti siyang tao, kilala mo naman siya, di ba? Paano siya? Reklamo ni Marco Tough mula sa kabilang linya ng telepono. Nanalo siya sa kwintas mo sa subasta, di ba? Oo, siya ang nanalo. Alam mo na agad. Ang bilis mong makaintindi, di ba? Aba, kakilala siya ng isang kaibigan, at niyaya niya kaming kumain sa labas, na pumayag din ako, para malaman mo. Natawa si Marco Tough, naintindihan niya ang ibig sabihin ng tawag ng anak niya kaya nag-isip muna siya bago sumagot, ibigay mo sa kanya ang numero ng Tio Gway mo. Bihira ka lang magtanong, kailangan kong tumulong. May proyekto sa pagpapaunlad ng real estate sa Australia, hindi magiging problema ang pagsasama niya. Sige, ibaba ko na ang tawag kung ganoon. Sandali lang, huwag mong ibaba ang tawag. Biglang sigaw ni Marco Tough, si Yusuf Zok ba yung boyfriend na isinama mo ngayon? Kailan ka nagsimulang makipag-date sa kanya? Bakit hindi ko alam ang tungkol doon? Hindi ko siya boyfriend, kay Gian siya. Pinapanggap ko siyang ganoon, kahit ngayon lang. Nagbababa ng telepono. Biglang ibinaba ni Mia ang telepono, hindi na hinintay ang sasabihin pa ni Marco Tough. Mukhang interesado ang tatay mo sa usapin ng kasintahan, sabi ni Yusuf Zok, habang nakangiting nakatingin kay Mia. Sabi ng tatay ko, basta't ang pipiliin ko ay may mabuting pagkatao at moralidad, hindi mahalaga kung mayaman o edukado siya, dahil kahit gaano pa siya kayaman, hindi siya maaaring maging mas mayaman kaysa sa akin. Kung ako ang pakakasalan niya,
hindi na siya mahihirapan para mabuhay, kaya basta't may karakter at moralidad siya, panalo na yan. Isa pa, hindi siya makikialam sa kasal ko, hahanap ako ng mag-isa. Hindi niya ako kukutsain o gagawa ng kahit anong mga panloloko sa pakikipagpares. Karakter at moralidad. Ako ba ang tinutukoy mo? Mabuti ang ugali ko at mabuti ang moralidad ko, walang hiyang sabi ni Yusuf Zoc. Tinaas ni Mia ang kilay niya, may ngisi sa labi, talaga. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong sumakay sa dalawang bangka? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 173, Paghahanap ng tagapayo sa pamumuhunan. Hindi naglakas loob si Yusuf Zoc na pag-usapan kay Mia ang isyu ng ilang bangka ang kayang tapakan ng isang paa, nakakaramdam na siya ng pagkakasala, kaya mabilis niyang binago ang usapan, dahil lang sa kinuhanan ni Fat Horse ng litrato ang kwintas mo, na pagtulungan mo na ang tatay mo. Hindi ba't masyadong mapaglaro yan? Alam mo naman, di ba? Hindi na itinuloy ni Mia ang naunang usapan at inikat ang tingin kay Yusuf Zoc, ginawa ko yun para sa'yo, alam mo ba? Paano bigla na lang nagbago ang lahat sa akin? Parang wala naman itong kinalaman sa akin, pagtatanggol ni Yusuf Zoc sa sarili. Nakilala niya ako sa pamamagitan mo, at ngayong nobyo na kita, ang pagtulong sa kanya ay parang pagtulong mo rin. Kaya, sa huli, magtagumpay man o hindi ang kooperasyon namin ng tatay ko, may utang siya sa'yo. Kakasimula mo pa lang ng negosyo mo, hindi naman masamang malaman na may ilan pang tao sa larangan. Bukod pa rito, hindi tutulungan ng tatay ko ang isang tao dahil lang sa salita ko. May sarili namang mga patakaran at planong estratehiko ang kumpanya, kaya wala sa plano ang pagtulong sa kanya, magiging isang pakikipagtulungan lamang ito, na magreresulta sa panalo para sa lahat. Iyon lang. Napagtanto kong may talento ka rin sa negosyo, magaling magsalita, salamat naman. Ipinahayag ni Yusuf Zoc ang kanyang pasasalamat. Walang sinseridad. Napangiwi si Mia. Kung gayon, ano ang maituturing na katapatan? Tanong ni Yusuf Zoc, habang nakakaramdam ng sakit ng ulo. Dilaan mo ang mga daliri ko sa paa, maituturing na yan na katapatan. Itinaas ni Mia ang kanyang paa at sinabing, sisikilan kita. Sumenya si Yusuf Zoc na sakalin siya, kakatwang babae ito. Umiwas si Mia at patuloy na humahadjejek habang ang ina ni Ross at si Lynn ay umakto na parang walang narinig. Maya-maya, dumating na ang malaking pwesto ng pagkain na natagpuan ni Fat Horse. Masigla ang paligid dahil sa mga taong kumakain ng seafood at umiinom ng draft beer sa gilid ng kalye. Naglakad silang tatlo papunta sa loob, kaya walang nakakaalam na silang tatlo ay dumating sakay ng mga mamahaling kotse. Hindi lumabas ng kotse ang ina ni Ross at si Lynn, at kahit naniyaya sila ni Mia na kumain at uminom bago bumaba, magalang na tumanggi ang dalawang babae. Nakakakain si Mia pero hindi tumaba, pati na ang isda at karne, pero hindi nila ito kinaya. Sila rin ay mga babaeng mahilig sa kagandahan at takot tumaba, kaya hindi lang ito tungkol sa pagkain ng karne, hindi man lang sila humihipon ng karne o isda para sa hapunan. Binibining to, ang kwintas mo. Pagkaupo pa lang ng tatlo, bago pa man sila umorder, itinulak na agad ni Fat Horse ang kahon ni Mia palapit sa kanya. Salamat, umiling si Mia, sumuko na ako sa bagay na iyan. Pwede mo nang itago ang regalo mo, pinahahalagahan ko ang naisip mo, pero ayaw ko niyan. Itago mo na lang para ibigay sa iba, sa totoo lang, wala rin naman silbihan sa akin. Nag-aatubili si matabang kabayo dahil kung hindi tatanggapin ang regalo, hindi mapapanatag ang kanyang loob. Umiling si Mia habang nakangiti habang nakatingin kay Fat Horse, kung gayon itapon mo na lang sa basurahan, dahil ayoko niyan. Boss Ma, huwag mo siyang pilitin. Ano ang kahulugan ng pagbibigay sa kanya ng kwintas? Kung mayroon mang magbibigay sa kanya nito, ako dapat iyon. Tama. Dapat si Yusuf Zoc ang nagbibigay nito. Pero Yusuf Zoc, nasaan ang kwintas? Inunat ni Mia ang kanyang kamay. Bukas, may ibibigay ako sa iyo na magandang bagay bukas. Napaisip si Yusuf Zoc at nagpas siyang pumili ng isang batong hiyas mula sa koleksyon ng alahas ng kanyang pamilya para kay Mia kinabukasan. Total, pinahiram naman siya ni Mia ng pera, at napakasuporta naman nito, kaya hindi naman malaking bagay ang bigyan siya ng isang batong hiyas. Nagtatakang sabi ni Mia,
Sige, hihintayin ko ang mga magagandang bagay mo bukas. Alam ni Fat Horse na determinado si Miss To na huwag tanggapin ang kwintas, o sa halip, sa paningin ni Miss To, ang kwintas ay basura lamang, kaya hindi na siya nagpilit pa at nagsimulang umorder ng pagkain. Boss Ma, nabalitaan ko kay Yusuf Zoc na nasa real estate ka raw. Habang naghihintay ng pagkain, nagkusa si Mia na makipag-usap kay Fat Horse. Isang maliit na dula lang, isang maliit na dula. Bumuo lang ako ng proyekto sa tulong ng ilang kaibigan, ngayon sabi ni Fat Horse. Naisip mo na ba ang magpatayo ng mga bahay sa ibang bansa? Nabalitaan kong malaking pakinabang ang pagpapatayo ng mga bahay sa ibang bansa. Siyempre, naisip ko na iyan sa ibang bansa, pero napakaliit ng kumpanya ko para hawakan ito. Umiling si Fat Horse. Ngayon lang, sinabi sa akin ni Yusuf Zoc na mabuti kang tao at binigyan mo raw siya ng villa dati, di ba? Kung gusto ni Boss Ma magpatayo ng bahay sa ibang bansa, tawagan mo lang ang numerong ito. Buey ang apelyido niya. Banggitin mo lang ang pangalan mo kapag tumawag ka, at malalaman niya kung tungkol saan yun, sabi ni Mia habang kumukuha ng notebook, nagsulat ng numero ng telepono, at pinupunit ito para kay Fatima Maria. Buey, Buey. Nagulat si Fatima, Mr. Si Buey ang vice-chairman ng Rich Friend Group. Tumanggaw si Mia bilang pagsang-ayon. Salamat, tuso man si Fatima, masayang itinago ang papel. Huwag mo akong pasalamatan, kung may pasasalamatan ka, pasalamatan mo siya. Tumatanggap na ako ng utos sa kanya ngayon, sabi ni Mia, sabay turo kay Yusuf Zoc. Natatawang sabi ni Fatima, habang nakatingin kay Yusuf Zoc ng may pasasalamat, kapatid, wala nang kailangang sabihin pa. Ngumiti si Yusuf Zoc ng mapait at umiling. Alam na alam talaga ni Mia kung paano humawak ng mga bagay-bagay, isang pangungusap na, tumatanggap na siya ng utos mula sa kanya ngayon, ay nakapagpapaniwala kay Fatima na nakaayos ang lahat para tulungan siya. Gusto ni Mia na maalala ni Fatima ang kabutihang ginawa niya para sa kanya. Siyempre, hindi nilinaw ni Yusuf Zoc ang hindi pagkakaunawaan, tutal, ang kapakanan niya naman ang iniisip ni Mia. Hindi naman sila masyadong uminom ng alak, pero marami naman silang nakin. Wala pang isang oras, binayaran ni Fatima ang bayarin, at pagkatapos ay naghiwalay na silang tatlo ng landas. Pagkabalik sa villa ni Ruth Wilcox, sina Yusuf Zoc at Mia ay parehong mabilis na naligo, at pagkatapos ay lumabas papunta sa bakuran. Sa hardin, may isang swing set, at si Mia, na nakasuot ng pajama, ay nakaupo rito habang umuugoy pabalik-balik, dahil sa pagkabagot. Samantala, si Yusuf Zoc ay nasa labas na nagdidilig ng hose sa kanyang sasakyan sa bakuran. Tama, sa kalagitnaan ng gabi, ang lalaking ito, dahil hindi makatulog, ay nagsimulang maghugas ng kanyang kotse. Mia, ano ang isang investment advisor? Pagkatapos maghugas ng kotse, hinailan ni Yusuf Zoc ang isang upuan at naupo sa tabi ng swing set. Tagapayo sa pamumuhunan. Tanong ni Mia, nalilitong, bakit mo natanong? Nagtatanong lang ako, sabi ni Yusuf Zoc, habang umiiling. Nag-isip sandali si Mia at sinabing, ang isang investment advisor ay isang taong nagtatrabaho sa investment at financial management. Propesyonal sila at maaaring magbigay sa iyo ng payo sa pamumuhunan upang matulungan kang maabot ang iyong mga layunin sa pananalapi. Paano naman ang isang investment broker? Patuloy na tanong ni Yusuf Zoc. Ang isang investment broker ay isang taong aktibo sa mga pamilihang pinansyal. Ibinibigay mo sa kanila ang pera mo, at matutulungan kanilang magspekulasyon, bumili ng pondo para sa iyo, at mamuhunan para sa iyo. Ngunit maraming tagapayo sa pamumuhunan ang nagtatrabaho rin bilang mga broker ng pamumuhunan. Marami sila. Naghahanap ka ba ng isa? Kanina ko pa iniisip yan. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Tumigil ka na nga, bale wala lang ang kaunting pera mo, at ang pinag-uusapan mo ay mga investment broker, sarkastikong sabi ni Mia. Maaaring wala akong gaanong pera ngayon, at nahaharap pa rin ako sa taggutom, pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong pera sa hinaharap, di ba? Paano kung sa loob ng ilang taon, magkaroon ako ng daan-daang bilyon, saka ko kakailanganin ng investment broker, di ba? Daan-daang bilyon.
Kakailanganin mo ng isang investment team para dyan, mga taong dedikado sa pamamahala ng iyong pananalapi. Pero gusto kong malaman, tumingin si Mia kay Yusuf Zoc, nakikita ko sa mga mata mo ang matibay na paniniwala. Kapag pinag-uusapan mo ang daan-daang bilyon, hindi iyon pananabik kundi pagiging seryoso, na parang kaya mo talagang kumita ng ganoon kalaki. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan nanggagaling ang kumpiyansang iyan? Ikaw, haha, pang-aasar ni Yusuf Zoc, kung kikidnapin kita, sa tingin mo makakakuha ako ng 100 bilyong ransom. Subukan mo, walang ganang sabi ni Mia. Pero seryoso, saan ako makakahanap ng mapagkakatiwalaang investment advisor? Tanong ni Yusuf Zoc, habang nakatingin kay Mia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 174 na pag-apply para sa pasaporte. Sa iba't ibang lugar, kung naghahanap ka ng mapagkakatiwalaang tagapayo sa pamumuhunan, ikinalulungkot kung hindi ako makakatulong dyan. Gayunpaman, maraming mga kumpanya ng tagapayo sa pamumuhunan sa kabisera, maaari kang magtanong-tanong. Piliin mo yung mga may maayos na kredensyal at magandang reputasyon sa industriya, mungkahi ni Mia. Umiling si Yusuf Zoc. Hindi niya talaga maintindihan, at pakiramdam niya ay tila hindi maaasahan ang aktibong paghahanap ng mga kumpanya ng pamumuhunan. Sa panahon ngayon, ilan ba talaga ang mapagkakatiwalaan mo? Kahit narehistrado sila sa estado at mayroon silang lahat ng uri ng kwalifikasyon, sino ang makakagarantiya na hindi nila lulustein ang pera mo? Sa totoo lang, si Yusuf Zoc ay halos walang koneksyon sa mundo ng pananalapi at hindi niya alam ang mga pasikot-sikot dito. Bukod dito, ang kanyang paraan ng pag-iisip ay gaya pa rin ng sa isang maliit na magsasaka. Sa huli, hindi siya lumipat mula sa pagiging isang security guard o driver patungo sa pagiging isang bilyonaryo. Pagkatapos magkwentuhan sa hardin ng ilang sandali, bumalik na sila sa kani-kanilang mga kwarto para magpahinga. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yusuf Zoc ay pagkatapos niyang makatulog sa kama, isinama ni Mia ang ina ni Rose at si Lily Birch sa ibaba. Si Yusuf Zoc, na halos tulog na, ay nakarinig ng may pababa ng hagdan, ngunit hindi siya bumangon, ni hindi rin siya nag-abalang gumamit ng telekinesis para sumilip. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Yusuf Zoc at makita ang sulat na naiwan sa sala, sa kanya lang napagtanto na may iniimpake pala si Mia at agad na umalis pagkatapos umakyat kagabi. Tama, umalis si Mia nang hindi sinasabi ang dahilan, nag-iwan lamang ng mensahe para kay Yusuf Zoc. Hindi ako makatulog, aalis na ako. Bigla kong gustong libutin ang mundo at tumingin-tingin, at tingnan kung makakahanap ako ng lalaking mas may mabuting ugali at moralidad kaysa sa iyo, kumalis na si Mia. Tutuldok pan sa rang panaklong panipi, ilan lang yun sa mga pabirong pangungusap, at gumuhit pa siya ng nakangiting mukha sa dulo. Pagkatapos basahin ang sulat, kinuha ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Mia. Pero indikasyon ng telepono na pinatay na ni Mia ang kanyang telepono. Bumantong hininga ng marahan si Yusuf Zoc sa sarili, bumuo ng text message para ipadala sa kanya, na nagsasabi sa kanya na mag-ingat at mag-ingat sa paglalakbay. Si Mia ay isang mabuting babae, sa halip, isang kamanghamanghang babae, taglay ang kanyang malayang pag-iisip at personalidad, at isang pabago-bagong karakter na nagtataglay ng personal na alindog na nagpapadama sa mga taong nakapaligid sa kanya ng pagiging malapit. Imposibleng makahanap ng dahilan para hindi siya magustuhan. Naghilamo si Yusuf Zoc at, hindi pangkaraniwan, naglinis ng bahay, nagwalas ng sahig, at saka nagmaneho papunta sa ospital. Marami siyang kailangang asikasuhin ngayong araw. Bagamat hindi kailangan ng kanyang atensyon ang pagsasaayos ng bagong tindahan, kinailangan pa rin niyang mag-imbak ng mga paninda. Kung hindi sapat ang mga anti-gang kagamitan ng tindahan na maibebenta pagkatapos makumplito ang renobasyon. Isa pa, kinailangan din niyang bumisita sa paaralan ng kanyang kapatid na babae para magpa-photocopy ng ID nito para ibigay kay Miles O'Brien. Nang tanghali, tinawagan ni Amber Van si Yusuf Zoc. Sa malumanay at humihingi ng paumanhin na tono, sinabi niya sa kanya na hindi siya makakasama niya sa paglabas ngayong weekend dahil ipinaalam sa kanya ng presinto na kailangan niyang dumalo sa isang training course sa loob ng 2 linggo, simula ngayong weekend. Pero para makabawi, pumunta ka sa bahay ko para maghapunan mamayang gabi.
Magluluto ako ng masarap para sa iyo. Dagdag ni Amber Vance sa huli, na nagkusa na imbitahan si Yusuf Zoc para sa hapunan. Hindi ngayong gabi, abala ako, mariing tanggi ni Yusuf Zoc, dahil plano nitong ilipat ang mga mahahalagang gamit, kasama na ang mga alahas, sa bagong villa ngayong gabi. Pagkatapos ay napabuntong hininga si Amber Vance ng isang nadismaya ato. Ano kaya kung ganito, maghahanap ako ng oras para dumaan sa presinto mo mamayang hapon, ha? Tumawa si Yusuf Zoc sa telepono. Pero paano mo ako makikita sa presinto? Malungkot na si Amber Vance, pero sa isang pangungusap lang mula kay Yusuf Zoc, lumakas na ulit ang loob niya. Mukhang abala talaga si Yusuf Zoc ngayong gabi. Titingnan lang kita mula sa labas at dadalan kita ng masarap. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Anong klaseng magandang bagay? Mausisang tanong ni Amber Vance. Makikita mo rin pagdating ng panahon. Ah, sige. Tawagan mo ako pagdating mo, at aba, may isa pa akong bagay, magandang bagay iyon. Biglang may naalala si Amber Vance at agad na natuwa. Ano iyon? Naguluhan si Yusuf Zoc. Hindi ba't sinabi mo noong ilang araw na kailangan mo nang kumuha ng pasaporte? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na kailangan mong bumalik sa lokal na lugar para gawin iyon? Hindi mo na kailangang gawin yan ngayon. Masayang sabi ni Amber Vance, tinanong ko ang mga kasamahan ko sa Household Registration Office nitong nakaraang 2 araw. Sa katunayan, simula noong ika-1 ng Hulyo ng nakaraang taon, 43 lungsod sa bansa ang nagsimulang mag-alok ng mga serbisyo sa pasaporte sa lokal na pamahalaan. Dati, noong nagtatrabaho ako sa pulisya ng kriminal, hindi ako malinaw sa mga bagay na may kinalaman sa pagpaparehistro ng sambahayan. Pero ngayon ay sinuri ko na ito, at inihanda ko na rin ang pansamantalang permit sa paninirahan para sa iyo. Pagdating mo mamayang hapon, ibigay mo lang sa akin ang ID mo at ilang 1 pulgadang litrato, at ako na ang bahala sa iyo. Makakapag-apply ka at makukuha mo yan sa loob ng kalahating buwan hanggang 1 buwan. Talaga, tuwang-tuwa na sabi ni Yusuf Zoc. Oo, talaga. May balita tungkol dyan online, kasalanan ko lahat kung bakit muntik na kitang pauwiin sa bayan mo. Iwan mo sa akin ang aplikasyon mo ng pasaporte, at kung hindi natin ito matapos sa oras, pupunta ako sa tiyuhin ko, sabi ni Amber Vance nang may 2 suntok. Haha, maganda pala ang magkaroon ng koneksyon sa mga matataas na posisyon. Ibibigay ko sa iyo ang ID card ko pagdating ko mamayang hapon. Sige, ibaba na natin ang tawag. Kakain na ako ng tanghalian, nakangiting sabi ni Amber Vance. Babain na natin ang tawag. Tinapos ni Yusuf Zoc ang tawag ng may ngiti. Talagang maalalahanin si Amber Vance, naalala pa niya ang aplikasyon nito para sa pasaporte. Palagi siyang partikular na matulungin sa lahat ng kanyang mga gawain. Pagkatapos ng isang simpleng pananghalian kasama si Miles O'Brien sa tindahan ng mga palamuti, naglakad-lakad si Yusuf Zoc sa pamilihan ng pamilyang Ruiz, lalo na sa paligid ng mga pwesto. Agad siyang bumili ng kahit anong bagay na pumukaw sa kanyang atensyon at tila tunay. 2:00 ng hapon, pumunta siya sa Haijan para kunin ang photocopy ng ID ng kanyang kapatid na babae at pagkatapos ay umuwi na rin. Pumili siya ng isang jade Buddha pendant mula sa isang tumpok ng mga kayamanan bago tumungo sa istasyon ng pulisya sa Garden Road. Matagal na niyang kilala si Amber Vance, at tila smartphone lang ang ibinigay nito sa kanya, at wala nang iba. Nangako siya kay Mia ng isang magandang bagay kahapon, pero dahil umalis na si Mia, maaaring maghintay ang regalo nito, gayunpaman, napagpasyahan niyang ibigay ng direkta rito ang regalo ni Amber ngayon. Sabi nila ang mga lalaki ay nakasuot ng guanyan, Diyosa ng awa, at ang mga babae ay nakasuot ng Buddha, kaya ang pagbibigay kay Amber ng jade Buddha pendant ay nilayon din upang protektahan siya at panatilihing ligtas. Nagkita ang dalawa sa labas ng istasyon ng pulisya, sumakay si Amber Vance sa kotse ni Yusuf Zoc, at pagkatapos, sa kotse, personal na isinuot ni Yusuf ang jade Buddha pendant sa leeg nito. Medyo mekanikal at naninigas ang katawan ni Amber Vance, pabago-bago ang tibok ng kanyang puso. Sa totoo lang, hindi siya yung babaeng kadalasang kinakabahan, pero kapag kasama si Yusuf, lagi siyang kinakabahan at minsan natatakot pang ang magsalita. Bumalik ka na sa trabaho. Kung makakapagtapos ka sa normal na oras ngayon, magplano tayo na kumain sa labas.
May aasikasuhin talaga ako mamayang gabi, kung hindi, sa tingin mo ba hindi ako pupunta sa bahay mo? Akagagalit kong gawin iyon, sabi ni Yusuf habang kinakalabit ang botones ng kanyang uniforme, na kinalas niya habang isinusuot ang kwintas. Sige, kung ganoon ikaw. Ikaw, ayan, magmaneho ka ng maingat, sabi ni Amber Vance na namumula ang mukha habang bumababa ng kotse at nagmamadaling bumalik sa istasyon. Natawa si Yusuf sa sarili. Ang mahiyain na kilos at namumula na mukha ni Amber ay lalong kaakit-akit. Para siyang usbong ng liryo na naghihintay na mamulaklak, na siyang dahilan kung bakit gusto niya itong pitasin, ngunit hindi niya ito matiis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 175, Pagbubukas ng tindahan. Dumating ang Nobyembre sa isang kisap mata, at unti-unting lumamig ang panahon. Napakalaki ng pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng umaga at gabi sa kabisera. Noong ika-1 ng Nobyembre, engranding pagbubukas ng bagong tindahan ni Yusuf Zoc. Itinapon niya ang orihinal na pangalan ng lugar at pinalitan ito ng pangalan na Treasure Pavilion. Sa unang araw ng pagtatanghal, hindi gaanong nagimbita si Yusuf Zoc. Bukod dito, wala siyang kakilala sa kabisera, kaya kasama sa mga dumating upang batiin siya, bukod kina Boss Eloise Hart, Boss Bryce Harper, Master Everest Zoc, at Fatima, si Anna Koch, na maituturing na isang tagalabas. Siyempre, naroon lahat ang orihinal na koponan ni Yusuf Zoc, at maging si Sarah Zoc ay sumugod kasama ang dalawa niyang kaklase. Kasabay ng masiglang mga paputok at ang pagbubunyag ng karatula ng Treasure Pavilion, inanyayahan ni Yusuf Zoc ang lahat na maupo sa loob. Ang dekorasyon ng isang tindahan ng Antigo ay hindi naghahangad ng karangyan kundi ng kahusayan at sinaunang alindog. Simple at maayos ang bagong tindahan ni Yusuf Zoc, walang gaanong nakadisplay na mga Antigo, maging ang ilang stand ay walang laman. Gayunpaman, kahit na hindi gaanong maraming Antigo, komprehensibo ang koleksyon, kabilang ang porselana, kaligrafya at pagpipinta, mga artipakto ng jade, agata, at mga kagamitang tanso. Mayroon lamang isa o dalawang item sa bawat kategorya, ngunit bawat isa ay tunay na tunay. Little Zhang, si Tian Huang ba ito? Pagkatapos maglakad-lakad sa tindahan, agad na nakita ni na Boss Jerome Hart at Boss Bryce Harper ang isang batong Tian Huang na kasinlaki ng kalahating pakwan sa isang kabinet. Nang makita ito ni Tian Huang, parehong nabahala ang dalawang amo. Alam ng mga nangongolekta ng mga Antigo na ang isang tail ng batong Tian Huang ay mas mahalaga kaysa sa 3 tail ng ginto, ibig sabihin ay hindi ipagpapalit ng isang tao ang isang tail ni Tian Huang kahit sa 3 tail ng ginto. Sa mga nakaraang taon, naging napakabihira ng paghuhukay sa batong Tian Huang. Ang mga tao sa Fujian na nag-isip-isip tungkol kay Tian Huang ilang taon na ang nakalilipas ay naging mga bilyonaryo, dahil ang Tian Huang ay tunay ngang mas mahalaga kaysa sa jadeite. Regalo ito ni Kuya Everest, ayaw ko sana, pero ipinilit niya akong ibigay sa kanya, kaya ginamit ko ito bilang kayamanan ng tindahan. Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Haha, wala lang yan. Tumawa si Master Everest Zoc, na nakaupo sa isang tabi at umiinom ng tsaa. Bukod sa pagdadala ng jade tissue, pinadala rin niya kay Miss Kay Webb ang batong Tian Huang na ito ilang araw na ang nakalipas. Dahil matagal nang nakikitungo sa mga Antigo at jade, alam ni Yusuf Zoc ang halaga ng Tian Huang na ito. Ilang gramo mayroon itong Tian Huang? Naiinggit na tanong ni Eloise Hart. Mahigit 2,000 gramo, sagot ni Yusuf Zoc. Hay, nang marinig ang tugon ni Yusuf Zoc, parehong napabuntong hininga sina Boss Bryce Harper at Boss Eloise Hart. Araw-araw silang nakikitungo sa mga ganitong bagay at alam nilang ang kasalukuyang presyo ng batong Tian Huang sa merkado ay umabot na sa halos 20,000 kada gramo. 20,000 bawat gramo na pinarami ng 2,000 ay katumbas ng 40 milyon. Ibig sabihin, nagbigay si Master Everest Zoc ng 40 milyong yuan na regalo upang ipagdiwang ang pagbubukas ng tindahan ni Yusuf Zoc. Ang ganitong pagkabukas palad ay hindi pa naririnig para sa mga regalo. Si Yusuf Zoc ay isang baguhan lamang, walang ugat sa kanyang pinagmulan, at walang impluwensya. Ngunit, bakit nagpakita ng ganitong pagtangkilik ang Everest Zoc kay Yusuf Zoc? Ano ba talagang nangyayari? Nagpalitan ng tingin sina Boss Bryce Harper at Boss Eloise Hart,
Parehong hindi maintindihan kung bakit ganoon kabait kay Yusuf Zoc ang kilalang Master Everest Zoc mula sa kabisera. Ano kaya ang dahilan? Maaari kayang anak niya sa labas si Yusuf Zoc. Total, pareho silang may apelyidong Zhang. Para sa tanghalian, nagpabok ako sa Donglation. Malamig ngayon, kaya kumain tayo ng hotpot, anunsyo ni Yusuf Zoc sa lahat ng nasa silid. Binibini, maaari mo bang ilabas itong kaligrapya para makita ko? Ito ba ang sulatin ni Zheng Guofen? Isang tunay na obra. Pagkatapos ay ibinaling ni Eloise Hart ang kanyang atensyon sa isang piraso ng kaligrapya na nakasabit sa loob ng isang establishmento. Ang kaligrapya ay isang tunay na obra ni Zheng Guofen na matagal nang nakuha ni Yusuf Zoc. Kaya, ito ay ipinakita para sa pagbubukas ng bagong tindahan. Kasabay nito, ang munting binibini, na tinutukoy ni Eloise Hart ay walang iba kundi si Anna Kok, na tumutulong sa tindahan. Dahil dumating siya 2 araw bago ang pagbubukas ng bagong tindahan, maituturing na siyang isang intern. Sa araw ng pagbubukas, nagdala rin siya ng regalong pambati sa ngalan ng pamilyang Shepherd. Hindi iyon isang bagay na napakahalaga kundi isang sulatin ng kanyang lolo. Siyempre, hindi ipinakita ni Yusuf Zoc ang sulating iyon dahil mahalaga nga ito. Napansin na ni Master Everest Zoc si Anna Kok at ilang beses itong sinuri. Bilang isang manghuhula at psikonomista, syempre nakikilala niya ang mga katangian nito. Nang iabot ni Anna Kok ang kaligrapya kay Eloise Hart, bumulong si Everest Zoc, kaninong munting maharlikang ginang ang nahikayat mong pumunta rito. Ang galing mo, nag-thumbs up si Yusuf Zoc. Ano ang nagpapakilala sa isang kahanga-hangang tao? Hindi maikakailang isa si Everest Zoc, na may matatalas na matang parang apoy. Huwag ka nang magtanong, ayaw nilang malaman ng iba. Umiling si Yusuf Zoc. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Delaney Valencia, kahit si Miles O'Brien ay hindi alam, bukod kay Jerome Hart, alam lang ng lahat na siya ang pansamantalang manggagawa na kinuha kamakailan ni Yusuf Zoc. Ang tinatawag na pansamantalang manggagawa ay isa na pansamantalang pumapasok sa trabaho tuwing Sabado at Linggo at pagkatapos ay tumatanggap ng sweldo mula kay Yusuf Zoc para sa trabahong natapos. Gayunpaman, natural na taglay ni Delaney Valencia ang lalim na tila ba natatanaw ang tubig sa taglagas. Hindi pa kasama ang kanyang kagandahan, mayroon din siyang natatanging aura, hindi mailalarawan ngunit katulad ng ancient jade, na nagpapakita ng isang antigo na alindog. Hey, isang lugar kung saan nagtatago ang mga dragon at nagkukubli ang mga tigre. Natatawang sabi ni Everest Zoc. Sa simpleng tindahan ni Yusuf Zoc, nga, nagtago ang mga dragon at nagluklok ang mga tigre. Hindi na kailangang banggitin si Yusuf Zoc mismo, at nariyan si Jerome Hart, na di inaasahang nagkaroon ng dating ng isang mahusay na martial artist. At nariyan din si Flor Carson, na kahit ilihim ang kanyang balak pumatay, ay hindi niya ito maitago kay Everest Zoc. Napakalinaw ng araw, isang lalaking sumasagisag sa enerhiya ng dugo at uhaw sa dugo. Nariyan din sina Delaney Valencia, Samuel Ross, ang mga Pillar, ang Dream Morrow, hindi sila mga ordinaryong tao lamang. Kuya, hindi ako sasama sa iyo sa tanghalian. Lipad ako papuntang Australia mamayang hapon. Mataas ang dating ng matabang lalaking humihigop ng tsaa sa mesa kamakailan lang simula nang pumirma ang kumpanya niya ng kontrata sa isang mayamang conglomerate. Dumating na sa Australia ang kanyang advance team, at ang lugar ng kontrata ay nagkakahalaga ng halos 100 bilyon. Siyempre, hindi siya dumating na walang dala ngayon, bukod sa dala niyang 2 set ng natapos na mga titulo ng Villa, mayroon pang isang extrang set, na nakapangalan din kay Sarah Zoc. Ang ground floor ng isang gusaling pangkomersyo, na may sukat na 200 metro kwadrado at nakaharap sa kalye, ay naayos na ng simple at ngayon ay nag-aanyaya na ng mga nangungupahan. Dahil nasa negosyo ng konstruksyon siya, ang pinakakulang niya ay ang mga gusali. Alang-alang kay Yusuf Zoc sa pagsiguro sa proyektong Australiano, bagamat wala pang tubo na natatanggap, sa pagtatapos ng proyekto, tiyak nakikita ito ng 10-10 bilyon. Kaya, hindi naman malaking bagay ang isang tindahan na nakaharap sa kalye. Ito ay paunang gantimpala lamang para kay Yusuf Zoc, at marami pang darating. Hindi mapagpanggap si Yusuf Zoc, tinatanggap niya ang lahat ng may paggalang. Iba ang Australia sa bansang Australia, bantayan ang iyong kaligtasan. Mas mainam na magdala ng bodyguard o kung ano paman.
Paalala ni Yusuf Zop. Naayos ko na ang lahat. Kaligtasan mo na kapag nasa ibang bansa ka. Nakangiting tumango ang matabang lalaki. Kung gayon, nais ko sana ay maging maayos ang iyong paglalakbay ng maaga. Sabi ni Yusuf Zop na may kasamang pagpupugay. Salamat sa magagandang salita mo, haha. Gumanti ang matabang lalaki ng pagpupugay ng natatawa. Haha, ayon. Habang nag-uusap sa loob sina Yusuf Zop at ang iba pa, biglang may malakas na tawanan mula sa labas, kasunod ang 7 o 8 binata, pawang mga mukhang hindi maganda, na padalos-dalos na pumasok. Nakita ni na Flor Carson at Samuel Ross, na abala sa labas, na may masamang balak ang mga bagong dating na ito, kaya agad silang sumugod papasok. Sandaling natigilan si Yusuf Zop, pagkatapos ay agad na kumunot ang kanyang mga noo. Pagkakapasok ng 7 o 8 lalaki, naghiwa-hiwalay sila, at pagkatapos ay pumasok si Bud Trujillo, na nakasot at sapatos. Pinalaya na siya, at kahit pagkatapos siyang palayain, hindi pa rin siya sumuko sa paghahanap kay Yusuf Zop. Nagkataon, o marahil ay tadhana, nalaman niya ang kinaroroonan ni Yusuf Zop, at dahil alam niyang magbubukas ang bagong tindahan ni Yusuf Zop ngayon, isinama niya ang kanyang mga tauhan. Hey! Ang daming tao rito. Sinuri ni Bud Trujillo ang mga tao sa silid, pagkatapos ay itinoon ang tingin kay Yusuf Zop, habang nakangiti ng walang sinseridad, sa wakas ay natagpuan din kita, Mr. Zop, mukhang maayos naman ang lagay mo, pero hindi ba dapat nating ayusin ang mga dati nating problema? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 176, Hilahin ng Malakas. Hindi inaasahan ni Yusuf Zop ang hindi nagsisising ugali ni Bud Trujillo, dahil hinanap niya ito pagkalabas niya ng bilangguan, kasabay ng engranding pagbubukas ng kanyang bagong tindahan. Total, ang tindahang ito ang kanyang ipinagmamalaki at ikinagagalak, ang kanyang tanggulan, at ngayong alam na ito ni Trujillo, tiyak na magdudulot ito ng walang katapusang gulo. Marahil ngayon ay hindi niya direktang kayang saktan si Yusuf. Ngunit ang pagiging nasa radar ni Trujillo ay walang dad ang isang masamang bagay. Bukod dito, imposibleng nasa tindahan si Yusuf araw-araw, at kung magpapadala si Trujillo ng ilang tulisan para manggulo araw-araw, magiging imposibleng mapanatili ang kanyang negosyo. Paano mo gustong ayusin ang dati nating alitan? Hindi tumayo si Yusuf. Ang iba pa sa tindahan, kabilang sina Everest Zop at Mafati, ay nanatiling nakaupo. Sa kabilang banda, sina Bryce Harper at Eloise Hart ay mukhang seryosong-seryoso, habang si Louis Garrett na nasa likod ng counter ay halatang tensyonado, at si Anna Cook ay bahagyang nagtaas ng kilay. Hey, ang pagiging kalmado kahit may pressure, naiintindihan ko. Ang galing mo talaga. Lumakad si Trujillo ng 2 hakbang paabant at, sabay sulyap muli sa silid na puno ng mga antigo, ay tumawa, hindi kita babatukan, niguguluhin kita para lang sa pera. Magtimpla ka lang ng tsaa, at lumuhad ka sa harap ko sa harap ng lahat ng nandito at sabihin mong, "Pamanhin po, Panginoong Trujillo." Pagkatapos niyan, bahala na kami sa sarili naming mga gawain, at pangako kung hindi na namin kayo guguluhin muli. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Single ni Trujillo kay Yusuf. Ah, Lord Trujillo. Biro ni Yusuf habang nakatingin kay Bud Trujillo, at ako ang dapat lumuhad at maghain sa iyo ng tsaa, sabi mo. Hindi mo kailangang lumuhad. Pwede mo pa akong sampelan ulit, at hindi ako magtataas ng daliri bilang ganti. Sabi ni Trujillo na may pekeng ngiti. Tama, sabi mo iyan. Biglang tumayo si Yusuf, ang tingin ay naging malamig, at nagutos, ibagsak mo sila. Alam ni Yusuf na kung mapapatamba niya si Trujillo sa sarili niyang tindahan, siya ang magiging tama. Madali niyang maitutulak ang kahit ano kay Trujillo. Kaya, kung si Trujillo ay halos ihain na lang sa isang plato, bakit pa magiging magalang si Yusuf? Kasabay ng isang whoosh, ang unang gumalaw ay si Flor Carson, na kanina pa naghihintay sa utos ni Yusuf. Mabilis na gumalaw, halos pagkatapos magsalita ni Yusuf, narating na niya si Trujillo, at bago pa man makapag-react ang iba, isang kalabog ang narinig, at natamba si Trujillo dahil sa isang suntok. Kasabay nito, sina Peeler, Samuel Ross, at Jerome Hart ay sumugod din sa grupo ng 7 o 8 tagasunod. Ang pinakamalupit ay si Dream Morrow, na nagsanay ng judo.
Marahil ay hindi siya magaling sa iba pang mga bagay, ngunit walang makakatalo sa kanya sa wrestling, kaya nang sumugod siya papasok sa grupo, ang sinumang mahawakan niya ay kakaibang tumilapon sa lupa. 8 lalaki ang kasama ni Trujillo, ngunit sa harap ng pag-atake ni Floor Carson at Dream Morrow, ang grupo ay naging kasing babasagin ng paper mache. Bago pa maintindihan ng mga customer sa tindahan ang nangyayari, nakatambak na ang 8, kasama sina Floor at ang iba pa na nakatayo sa may mukha ng isang tao, pinipigilan ang sinuman sa kanila na makatayo. Takot na takot si Luis Garrett, at nanginag sa takot sina Jerome at Bryce Harper. Sino-sino ang mga taong isinama ni Yusef? Bawat isa ay kakilakilabot, at ang kanilang mga agresibong kilos ay medyo nakakatakot. Si Everest Zoc ay humihigop ng tsaa mula pa noong una, at si Mafati ay nakasimangot din sa pag-aalala. Huminga ng malalim si Anna Kok at binigyan si Yusef ng mausisang sulyap. Ang mga taong dinala ni Yusef ay hindi dapat paglaruan, sila ay mga bihasang mandirigma. Kuya Zoc, Boss Harper, Boss Hart, at lahat ng iba pa, maaari ba akong humingi ng pabor? Biglang hinarap ni Yusef ang mga bisita habang nakahalukip-kip ang mga kamay at nakayuko. Magsalita ka, tango ni Everest Zoc, pagkatapos, ikaw ang magpatotoo para sa akin. Pumunta ang mga taong ito sa tindahan ko noong araw ng pagbubukas nito para mangikil ng pera para sa proteksyon. Narinig at nakita nyo naman lahat, di ba? Agad na nalitaw sina Bryce Harper at Eloise Hart, wala pa silang naririnig tungkol sa perang pangproteksyon. Tila may hinanakit si Trujillo kay Yusef at narito lamang upang manggulo. Oo, narinig ko, si Anna Kok ang unang tumayo at nagkumpirma, ang lalaking iyon na may apelyidong Trujillo ay naghahangad ng perang pangproteksyon, 20,000 kada buwan, o diskwento na 40,000 kung babayaran taon-taon, na nagkakahalaga ng 200,000 kada taon. Mapapatunayan ko iyan. Halatang halata ang pananabik ni Ana ano kaya ang ginagawa ni Yusef. Haha, narinig ko rin, tumawa ng malakas si Everest Zoc, tama ang binibini, nandito sila para mangolekta ng perang pangproteksyon. 200,000 kung babayaran taon-taon, o 20,000 buwan-buwan. Tumanggo si Mafati bilang pagsang-ayon, nakakapangilabot ito, anong klaseng panahon ito, nangongolekta pa rin ng pera para sa proteksyon. Sige, Floor, sampilan mo siya ng mabuti, sampilan mo siya ng malakas. Angle ni Yusef ng may kaba. Hindi natuto ng leksyon si Bud Trujillo. Gusto sana siyang ipaalala ni Yusef sa pagkakataong ito dahil nasaktan na siya, tinangka siyang bugbugin ni Yusef nang walang kamalay-malay. Lumapit si Dream Morrow sa natulalang si Bud Trujillo at binuhat ito na parang isang mahinang manok. Pagkatapos ay iwinaksi ni Floor Carson ang kanyang mga braso at walang humpay na hinampas ang mukha ni Trujillo mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Sino ang mga ngahas na maging mas malupit kaysa kay Floor Carson? Wala ni isa sa mga kapatid ni Yusef Zoc ang magandang deal. Takot na takot ang 7 matatalinong tauhan ni Bud Trujillo. Sinasampal ba talaga si Brother Trujillo ng pabalik-balik? Labi silang nataranta at alam nilang may malaking gulo na darating. Dati, nasuntok ng malakas si Bud Trujillo ni Floor Carson, kaya natulala na siya. Matapos umatake si Floor gamit ang kaliwat kanan, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Trujillo, may dugong bumulwak sa kanyang ilong at bibig, at ang kanyang mga ngipin ay maaaring nalalagas o nalunok. Pagkatapos ng halos 12 sampal, namamaga ang mukha ni Bud Trujillo nang hindi na makilala, at yumuko siya na parang patay. Napuno lamang ang silid ng tunog ng mga sampal sa pisngi, pidyaw ng lahat ang kanilang hininga dahil masyadong madyugo at masyadong brutal ang eksena. Pagkatapos ng halos 12 sampal, nanghihina si Bud Trujillo na bumagsak sa lupa, at malamig na binalaan ni Floor Carson ang iba pang nakahandusay sa sahig, huwag kayong gagalaw, kung hindi ay mabubunot ko ang mga ngipin ninyo. Kinuha ni Yusef Zoc ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Amber Vance. Nag-aaral si Amber, ngunit wala ng ibang paraan, ang problema kay Bud Trujillo ay kailangang harapin kahit papaano. Tumunog ang telepono ng 7 o 8 beses bago ito sinagot, nasa klase ako, anong meron? Malumanay na wika ni Amber. Ngayon ang ingranding pagbubukas ng tindahan ko, alam kong nag-aaral ka kaya hindi kita pinaalam, pero sumulpat si Bud Trujillo at binugbog ko ulit siya.
Sa pagkakataong ito, natanggal lahat ng ngipin niya. Gusto ko lang itanong sa iyo, kung magpapadala ka ng isang pangkat ng pulisya, magiging sobra ba iyon? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Galit na sigaw ni Amber, lampas man ito o hindi, magpapadala ako ng mga dispatch officer. Hintayin mo ako, pupunta ako agad dyan, Ruiz Family Garden, ha? Pupunta ako dyan maya-maya, at pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang tawag. Narinig ng lahat si Yusuf Zoc na tumatawag at pinag-uusapan ang tungkol sa mga dispatching officer, malinaw na may koneksyon si Yusuf sa loob ng mga opisyal na lupon. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Yusuf Zoc si Bud Trujillo na nakahiga sa lupa, nagsusuka ng dugo, at sinabing, Jerome, tingnan mo kung mamamatay siya. Huwag mo siyang hayaang mamatay sa pagdurugo rito. Hindi siya mamamatay, kusang titigil din ang pagdurugo, umiling si Jerome Hart at sumagot. Wala pang isang oras, unang dumating ang mga kasama mula sa istasyon ng pulisya ng Garden Road. 7 o 8 sa kanila ang dumating, sa pangunguna ni Deputy Chief Son. Sa totoo lang, naguluhan si Deputy Chief Son, ano ang kinalaman ng kaso sa Ruiz Family Garden sa kanila sa Garden Road. Ngunit nang makarating siya sa pinangyarihan at makita si Bud Trujillo, namamaga na parang ulo ng baboy, at nang makilala niya ito, isang bunten ng mga mura ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Anong klaseng sama ng loob mayroon ng Trujillo na ito laban kay Chief Amber, para masaktan siyang muli? Dalhin mo muna siya sa ospital. Ang mga taong ito, siguraduhin yung walang kukuha ng mga telepono nila. Walang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo ng walang mga utos. Sino ang boss dito? May makapagpaliwanag ba kung ano talaga ang nangyari? Kinausap ni Deputy Chief Son ang lahat ng nasa silid. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, nandito na ako. Pumasok si Amber Vance sa tindahan, pawis na pawis ang noo, habang mabilis na pumasok, mabilis na sumulyap sa lahat ng nasa loob, at huminto partikular kay Miles O'Brien. Ha, Doll Annie, anong ginagawa mo rito? Bulalas ni Amber, nagulat nang makita si Anakop. Bagyo, anong ginagawa mo rito? Nagulat din si Anakop. Bakit sumulpat si Amber Vance? Magkakilala sina Amber Vance at Anakop, matagal nang magkakilala ang kanilang mga pamilya. Sige, pwede kayong magkwentuhan mamaya. Asikasuhin muna natin ang kaso. Napaka-arrogant ng mga taong ito, nangongolekta pa sila ng pera para sa proteksyon. Malakas na sigaw ni Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 177, ang taga-suporta ni Yusuf Zoc. Noon pa man ay sinasabi na ni Yusuf Zoc na sa mundong ito, walang tinatawag na pagiging patas. Nararanasan ni Bud Trujillo ang kawalan ng katarungan ngayon, ang testimonya ng mga socialite at mga negosyante ay nagkumpirma na isang grupo ng maliliit na kriminal ang nangongolekta ng protection fee, at ang dahilan kung bakit nabugbog ang pinuno ng gang ay dahil marunong ng martial arts ang may-ari ng tindahan. Wala nang magagawa pa. Marunong ng martial arts ang may-ari ng tindahan, at hindi ito natiis ng mga salarin. May mga testimonya ng mga saksi, at dahil kasama nila si Amber Vance, isang kamag-anak, mabilis na natapos ang pahayag, dinala rin sa ospital si Bud Trujillo, at sama-samang dinala pabalik sa istasyon ang iba pang mga salarin. Ang utos ni Amber Vance sa kanyang mga kasamahan ay magsaliksik ng malalim at masusing imbestigahan ang mga kalapastangan ng panlipunan na ito. Habang dinadala si Bud Trujillo, bahagya siyang nagkakaroon ng malay, ngunit nang makita niya si Amber Vance na nakasuot ng matataas na takong na naglalakad papalapit sa kanya, muli siyang nawalan ng malay. Madalas magtagpo ang mga kaaway, si Amber Vance na ngayon ang pinakakinatatakutan niya, kahit ang pamilya niya ay binalaan na siyang layuan ang babaeng may apelyidong Vance, at huwag na itong masaktan muli, dahil hawak na niya ang ilan sa mga ebidensyang kriminal nito. Noong huling beses na hindi sila nagsampa ng kaso, kompromiso iyon sa lahat ng panig, kaya kung masasaktan mo ulit siya, hindi kanya bibigyan ng kahit anong mukha. Kaya't si Bud Trujillo ay natakot ng tuluyan. Si Amber Vance, ang babaeng ito, ay sadyang tuso, habang ang iba ay kumukuha ng mga pahayag mula kina Everest Zoc at sa iba pa, siya naman ang nagkusa na itala ang pahayag ni Miles O'Brien, tinatanong ang kanyang pangalan, edad, kung bakit siya naroon, at maging ang relasyon niya sa may-ari ng tindahan na si Yusuf Zoc, at tinanong ang lahat ng detalyado. Gayunpaman,
Matalino rin si Miles O'Brien, na nagsasabing siya ang Chief Antique Appraiser ng isang prestihiyosong gallery dahil mayroon siyang sertipikasyon, wala na siyang sinabi patungkol sa iba pang bagay. Pagkatapos ng isang abalang oras, nang pamunuan ni Amber Vance ang kanyang pangkat para umalis, lampas na ng oras ng tanghalian, ngunit kailangan pa rin nilang kumain. Nagboluntaryong maiwan si Flor Carson, hindi lumabas si Miles O'Brien para kumain, at gusto rin ni Anna Koch na manatili sa tindahan, kaya nanatili silang tatlo para bantayan ang tindahan, habang si Yusuf Zoc ay naghatid ng mga tao sa Donglation. Alas 2:30 ng hapon, matapos magpaalam si Yusuf Zoc sa lahat ng bisita sa restaurant, dali-dali siyang bumalik dahil tumawag si Miles O'Brien, at sinabing may dumating na babaeng nasa edad 30, tinatanong ang pangalan niya at hinihintay siya sa tindahan. Pagbalik ni Yusuf Zoc sa tindahan, pasado alas 3 na ng hapon, at pagpasok niya sa tindahan, nakita rin niya si Anna Koch na nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa isang babaeng hindi niya kilala. Bumalik na ang boss ko. Boss, ang apelyido ng kapatid na ito ay Petty, hinahanap ka niya. Ate Petty, ito ang amo ko. Tila pamilyar si Anna Koch sa kakaibang babae. Ginoo, Zoc, hello, ako si El Petty. Ang babae ay nasa kanyang mga 30, tila mga 175 centimeters ang taas, at dahil sa suot na matataas na takong, tila halos katangkad niya si Zoc. Bukod pa rito, balingkinitan siya, nakatali ang buhok, at napakaganda. Hindi matukoy ni Yusuf Zoc kung dalagang gulang ba siya o may asawa. May problema ka ba sa akin? Naguguluhan na tanong ni Yusuf Zoc. Ganito kasi, pinsan ko si Bud Trujillo. Pumunta siya rito ngayon para manggulo, at gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Walang alam ang pinsan ko, at sana ay maging mapagbigay ka at huwag mo siyang sisihin. Si El Petty ay napakatapat, at nagsalita siya ng may pagpapakumbaba. Agad na naintindihan ni Yusuf Zoc, may isang taong lumapit mula sa pamilya Trujillo. Bagamat nasa ospital si Bud Trujillo, binabantayan siya ng pulisya, at sa sandaling medyo gumaling na siya, diretso siyang dadalhin sa detention center. Sa panahong ito, kinailangang itigil ng pamilya Trujillo ang kasong ito, para paliitin ang isang malaking isyo, at matuno ang isang maliit na isyo. Hindi naman talaga malaking problema ang pangyayari ngayon. Siyempre, galit na galit ang mga miyembro ng pamilya Trujillo. Tila noong 2 beses na nakulong si Bud Trujillo, sangkot si Yusuf Zoc, kaya mabilis na ginamit ng pamilya Trujillo ang kanilang network upang imbestigahan si Yusuf Zoc. Gayunpaman, matapos mag-imbestiga, natuklasan din ng pamilya Trujillo na si Yusuf Zoc ay isang walang kwentang tao, isang mamamayan, at walang anumang pinagmulan. Bagamat walang anumang background si Yusuf Zoc, kabilang sa mga saksi ngayon ay may isang espesyal na tao, si Anna Koch. Tama, nasaksihan ni Anna Koch ang panggugulo ni Bud Trujillo, at nagtatrabaho rin siya sa tindahan ni Yusuf Zoc. Siyempre, alam ng pamilya Trujillo ang pinagmulan ni Anna Koch, kaya napagtanto nilang hindi simple ang bagay na ito. At naroon si Amber Vance, na biglang lumitaw muli. Hindi isang lokal na opisyal ng pulisya sa lugar na ito si Amber Vance, ngunit pumunta siya ng tuluyan para tumugon sa tawag, na isang bagay na lubhang hindi pangkaraniwan. Hindi maintindihan ng pamilya Trujillo kung ano ang nangyayari, kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kaya naman, lumitaw si El Petty, at ang dahilan ng kanyang pagpapakita ay dahil kilala niya si Anna Koch, sila ay matalik na magkaibigan. Mas epektibo ang kanyang intervention para sa kapayapaan. Siyempre, ang kompromiso ng pamilya Trujillo ay pansamantala lamang. Sinasabing nabunot ang mga ngipin ni Bud Trujillo at nawalan ng malay, kaya maghihiganti ang pamilya Trujillo pagkatapos, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon, hindi na nila kayang palalin pa ang sitwasyon. Tinatanggap ko na ang paghingi mo ng tawad, pero dapat lang talaga na pag-iingatan ang pinsan mo. Ito ang kabisera, mismo sa harap ng ilong ng emperador, at nang ahas siyang pumunta rito sa liwanag ng araw para humingi ng pera para sa proteksyon, gusto pa niya akong lumuhad. Hindi ka naman maniniwala, di ba? Sabi ni Yusuf Zoc habang mabilis na iniisip ng utak niya kung ano ang gagawin sa pangyayari ngayon. Malinaw na imposibleng ipagpatuloy ang usapin kay Bud Trujillo. Lalo na ang kapangyarihan ng pamilya Trujillo,
Ang dahilan kung bakit nanggugulo si Bud Trujillo ngayon ay hindi kapanipaniwala sa pulisya at hindi kayang harapin ang masusing pagsisiyasat. Bagamat may mga testimonya ng mga saksi, ang mga ito ay may kinikilingan lamang, mula sa panig ni Yusef Zoc, at iimbestigahan din ng pulisya ang iba pang mga tindahan o ang Ruiz Market. Nang imbestigahan nila at nalaman na hindi kailanman humingi ng pera para sa proteksyon si Bud Trujillo, hindi na nagtagal ang mga kaso. Kaya sa puntong ito pa lamang, hindi nila mapatalsik si Bud Trujillo. Pero medyo nakakadismaya para kay Yusef Zoc ang pagpapaalis kay Bud Trujillo ng ganoon lang. Tiyak na hindi hahayaan ni Bud Trujillo na matapos doon ang lahat, maaaring gamitin pa nga ng pamilya Trujillo ang kanilang kapangyarihan para durugan siya. Paano niya ito dapat harapin, at paano niya dapat protektahan ang sarili? Oo, bago ako pumunta rito, sinabi na ng tiyuhin ko na kapag napalaya na, si Bud, ipapadala agad siya sa ibang bansa. Bukod dito, si G. Zoc, makakaasa ka na wala nang mangyayaring katulad nito. Plano mo ba siyang ipadala sa ibang bansa? Pinaikit ni Yusef Zoc ang kanyang mga mata. Oo, palalayain siya pagkatapos niyang mapalaya, tumanggo si El Petty. Bueno, hindi naman masama ang ibang bansa para sa ilang taon ng karanasan, tumanggo si Yusef Zoc. Kung gayon, sa tingin mo ba, pwede na bang bawiin ang kaso? Dagdag ni El Petty matapos niyang tapusin ang kanyang pahayag, syempre, kami ang mananagot sa pinsalang dulot sa inyong lugar ngayon. Wala namang gaanong nawala, kalimutan mo na yon, siguraduhin mo lang na hindi na ako iistorbahin ni Bud Trujillo. Ang aming pag-aaway ay dahil sa ibang nakialam, gusto niya akong suntukin ng walang dahilan, kaya lumaban ako. Simula noon, wala na siyang humpay. Isa lamang akong maliit na batang taga-ibang bayan, ayokong makasakit ng damdamin ng kahit sino. Hayaan na lang natin ang mga nakalipas na lumipas na. Bibisita ako sa Garden Road mamaya at babawiin ang kaso. Si Zoc ay prangka magsalita, mapagbigay at mabait. Nagpapasalamat ako ng maaga. Nakahinga ng maluwag si El Petty. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Ana Kok nang nakangiti, Big Boss, tapos na ba ang diskusyon ninyo? Kung gayon, sige lang, gusto ka pa ring makita ng tatay at lolo ko ngayong gabi. Aalis na kami nina Sister Petty at Yusef. Iniimbitahan namin si Yusef sa hapunan sa aming bahay, partikular na hiniling ni lolo na makipagkita sa kanya. Kung mahuhuli tayo, magagalit ang matanda. Oh, kung gayon, umalis ka na agad. Panipi. Hindi natin pwedeng paghintayin ang matandang lalaki, gulat na gulat si El Petty. Gusto ng tatay at lolo ni Ana Kok na maghapunan kasama si Yusef Zoc. At sino ang lolo ni Ana Kok? Isa siya sa iilang nabubuhay na elder. Tumingin si Yusef Zoc kay Ana Kok nang may komplikadong mga mata. Malinaw na ipinapahayag na ngayon ni Ana Kok ang kanyang paninindigan ang kanyang pamilyang pastol ay ang taga-suporta niya, ni Yusef Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 178, maraming bagay na hindi maaaring magkaroon ayon sa ninanais ng isang tao. Salamat, si Yusef Zoc ang nagmamaneho, kasama si Ana Kok na nakaupo sa passenger seat. Ngayon lang, sa harap ni El Petty, binanggit ni Ana ang tungkol sa gustong imbitahan ng buong pamilya niya si Yusef sa hapunan. Para sa mga tagalabas, maaaring magmukhang isang maliit na bagay lamang ito. Kahit si Miles O'Brien ay walang pakialam, ngunit para kay El Petty, malaking bagay iyon. Marami ang mga implikasyon nito, at kailangan niya itong unawain ng maayos at suriin ng mabuti. Si Yusef ay isang lalaking may malawak na pananaw, kaya ramdam din niya ang kahulugan sa likod ng mga salita nito. Kaya naman pagkasakay niya sa kotse ay nagpasalamat siya. Habang nakangiti, sumulyap si Ana Kok kay Yusef. Nakakapagtaka talaga ako, paano mo nagawang makuha ang loob ng kapatid kong si Xiaoyun? Ubo. Nagsimulang umubo si Yusef nang hindi naintindihan. Nagpapasalamat siya rito, kay Ana Kok, ngunit kung saan-saan na lumilipad ang isip nito. At saka, huwag mong sabihin sa akin na walang nangyayari sa inyo ni Luis. Nagkukunwari ka lang sa kapatid kong si Xiaoyun, tapos sa likod niya, itinatago mo si Luis. Kahanga-hanga, hindi napigilan ni Ana ang kanyang sarkasmo. Nanatiling tahimik si Yusef at nag-focus sa pagmamaneho, hindi tumitingin kay Ana. Dalawa lang ang kilala ko.
Maaari bang may iba pang mga babae rin? Sabi nila, ang mga lalaki daw ay naliligaw ng landas kapag may pera na. Parang halimbawa ka lang sa isang aklat aralin. Pero aaminin ko, hinahangaan kita. Bulalas ni Ana, sa loob lamang ng mahigit 2 buwan mula nang dumating ka sa kabisera, kumita ka na ng 10-10 milyon, nakabili ng 2 villa, umupo ng isang grupo ng mga tulisan, nagbukas ng isang tindahan ng antigo, nagmaneho ng isang mamahaling kotse na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon, nakakuha ng mataas na pinag-aralang propesyonal na si Miles, at isang magandang bulaklak ng pulisya. Ang buhay mo ay tiyak na makulay at masarap. Sa loob ng 2 buwan, lumukso ka mula sa pagiging mamamayan ng mamamayan patungo sa pagkakapantay-pantay ng mga developer ng ari-arian, at nang ahas na labanan ang mayayamang pangalawang henerasyon ng walang paligoy-ligoy. Medyo kahanga-hanga, pero nagtataka talaga ako, paano mo nakuha ang milyon-milyong iyon? Hindi naman pwedeng galing lang yan sa pagbili ng mga antigo, di ba? Siyempre, hindi ko intensyong pakialaman ang pribadong buhay mo. Ang isang lalaking may kakayahang lalaki ay natural na magkakaroon ng maraming babae, kung hindi, hindi ka susundan ng mga babae. Kaya sa lipunang ito, normal lang para sa mga mayayamang lalaki ang magkaroon ng maraming babae. Magiging kakaiba kung hindi, kaya huwag mo akong pansinin. Medyo masakit siguro ang mga salita ko. Bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Pabirong sabi ni Ana, habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Yusef. Anong sabi mo? Ngumiti si Yusef at sumagot. Nag-isip sandali si Ana at sinabing, paano kung sabihin mo sa akin kung paano ka kumita ng pera? Tinanong kita tungkol sa ibang mga bagay, pero malamang hindi mo sasabihin. Sumagot si Yusef, swerte lang siguro. Nakakita ako ng ilang piraso ng jade artifact sa Zhonghai, at pagkabalik ko sa kabisera, ibinenta ko ang mga ito sa halagang 10-10 milyon, at bigla na lang akong naging isang baguhang mayaman. Nako, kung gayon ang swerte mo talaga, sabi ni Ana Kok nang nakangiti at tumango. Oo, napakaswerte ko nitong mga nakaraang araw. Hehe, natatawang sabi ni Ana. Napatawa rin si Yusef, ngunit hindi na niya itinuloy ang pag-uusap, dahil bigla niyang napagtanto na itong si Ana Kok ay parang sirena, masyado itong matalino, na para bang nakakakita siya sa mga tao. Nagsisimula na akong maging mausisa tungkol sa iyo, seryosong sabi ni Ana, habang iniharap ang mukha kay Yusef na nagmamaneho, nag-aaral ako ng psikolohiya kamakailan lang, at bagay na bagay ka sa taong pinag-aaralan ko. Please, Miss Ana, huwag mo na akong pakialaman. Lumingon si Yusef para tignan siya at sinabing, walang anumang bagay tungkol sa akin na sulit para pag-aralan mo. Pero meron, napakarami. Umiling si Ana Kok, isang tagalabas, na sa loob ng 2 buwan ay kumita ng 10-10 milyon, nag-alaga ng isang grupo ng mga tagapagpatupad ng batas, nag-alaga ng 2 babae, kumilos ng mayabang at walang pakundangan ng hindi iniisip ang mga kahihinatnan, ngunit hinarap ang mga bagay-bagay sa maayos at bihasang paraan. Masama ka pero gumagawa ka ng mabuti para iligtas ang iba. Magaling ka naman, pero parang masama ka, na akmang-akma sa profile ng pinag-aaralan ko. Bakit ako ang pag-aaralan kaysa sa mga antigo? Isa pa, wala akong oras para sa pag-aaral mo. Peking University ang paaralan mo, di ba? Nasa unahan lang, ayaw ni Yusef na manatili sa babaeng ito. Bagamat nakakabighani ang kagandahang ito, ang pakikisama sa kanya ay nagpapabalisa kay Yusef, isang kakaibang pakiramdam. Napakaganda niya, ngunit wala talagang interes sa kanya si Yusef. Ang bilis mo naman nakarating dito. Hindi pa ako nagkaroon ng sapat na oras para makipag-chat sa'yo. Ano kaya kung ibili mo ako ng hapunan mamayang gabi? Natatawang sabi ni Ana Kok. Kailangan ko pa ring pumunta sa Garden Road para makita ang kapatid mong si Xiaoyun. Mariing tanggi ni Yusef Zok. Kung ganoon kalimutan mo na, pero parang medyo natatakot ka sa akin, mausisang sabi ni Ana Kok. Oo, natatakot ako sa iyo, seryosong tumango si Yusef Zok. Bakit? Nagtatakang tanong ni Ana Kok. Nakarating na tayo, kaya bumaba ka na ng kotse. Nagpark si Yusef Zok sa hilagang gate at sinabi kay Ana Kok. Umiling si Ana Kok, hindi pa tapos ang ating pag-uusap. Sabihin mo sa akin kung bakit. Ikaniling ni Yusef Zok ang kanyang ulo, gusto mo ba talagang marinig?
Gusto kong marinig, agad na tumanggo si Anakok. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Yusuf Zok, kita mo, hindi ako gaanong kapansin-pansin, at may ilang maliliit na problema sa aking personal na pamumuhay, ngunit konserbatibo ang aking mentalidad. Paano ko ba sasabihin, naniniwala akong dalawa lang ang uri ng relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ang isa ay bilang mag-asawa, at ang isa naman ay bilang magkasintahan. Medyo nalilito ako, pwede mo bang ipaliwanag ng detalyado? Kumunat ang noo ni Anakok. Nagkibit-balikat si Yusuf Zok, napakalinaw ng punto ko, mga lalaki lang ang kaibigan ko, at sa diksyonaryo ko, walang tinatawag na tunay na babaeng kaibigan. Kung gusto kong mapalapit sa isang babae, siguradong may malas akong intensyon sa kanya. Siyempre, maraming lalaki ang ganap na nagtatago ng mga maruruming intensyong ito, ngunit sa kanilang mga puso, pinapangarap din nila ang araw na maaari nilang habarin ang balat kayong iyon. Ako naman, kadalasan hindi ako nagpapanggap. Kung magkakaroon ako ng kaibigang babae, ang pinaka-goal ko sa lahat ay ang makipagtalik sa kanya. Kaya nga natatakot ako sa'yo, dapat naiintindihan mo na ngayon, di ba? Kaya ang sinasabi mo ay ayaw mo lang akong matulog kasama. Seryosong sabi ni Anakok. Bingo! Pinitik ni Yusuf Zok ang kanyang mga daliri. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang wala ka pang ibang babaeng kaibigan na hindi mo sinisiping. Umiling si Anakok. Tumawa ng mahina si Yusuf Zok. Dito natapos ang usapang ito, dapat ka nang lumabas. Umiling si Yusuf Zok. Nga pala, mayroon siyang ilang mga babaeng kaibigan na hindi niya nakatalik, tulad ni Mia, tulad ni Ainsley McCann, tulad ng batang nurse na si Paisley Kirk. Siyempre, ang mga naunang salita niya ay may layunin ding takutin si Anakok, para linawin sa kanya na dapat itong lumayo sa kanya. Dahil hindi siya mabuting tao, at ang pagiging malapit sa kanya ay maaaring humantong sa maruruming intensyon. Haji Jack, natuklasan kong napakasama mo talaga. Biglang tumawa ng malakas si Anakok, ang kanyang tawa ay namumukadkad na parang mga bulaklak. Sinusubukan mo ba akong takutin palayo? Nagkamali ka ng kalkulasyon. Siguro matatakot ang iba sa mga salita mo at lalayo, pero hindi ako, sabi ni Anakok habang binubuksan niya ang pinto para lumabas ng kotse, at malalim na idinagdag, sa susunod na Biyernes pagkatapos ng klase, tatawagan kita, at pwede mo akong sunduin. Kasabay ng malakas na pagsara ay ang pagsara ng pinto ng kotse. Kumaway si Anakok kay Yusuf Zok at tumalikod para pumasok sa paaralan. Minasahe ni Yusuf Zok ang kanyang mukha. Kahit iyon ay hindi pa rin siya natakot. Akala pa rin ba niya ay wala itong lakas ng loob na gumawa ng kahit ano sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo, bulong ni Yusuf Zok sa sarili. Karamihan sa mga sinabi niya ay totoo, maging si Ainsley McCann, si Mia, o ang batang nurse, naisip niyang makipagtalik sa kanila, dahil iyon ang pangunahing hangarin ng lahat ng tao. Siyempre, habang ang ilan ay hindi makontrol ang kanilang mga emosyon at pagnanasa, ang iba naman ay maaaring ibaon ang mga ito magpakailanman sa kanilang mga puso. Ito ang masalimuot na sikolohiya ng kalikasan ng tao. Dahil sa legal, moral, at iba pang mga salik, walang sino man sa mundo ang makakagawa ng anumang gusto nila. Hindi kayang sundin ng pagnanasa ang puso. Kung hindi, matagal na sana'y nalugmok sa kaguluhan ang lipunan at ang mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 179, nawawala si Mia. Ang hapunan ni Yusuf Zok ay ginanap sa bahay ni Amber Vance. Sa totoo lang, pagkatapos niyang ihatid si Anakok sa paaralan, hindi siya pumunta sa Garden Road kundi sa kalapit na palengke ng mga gulay para bumili ng mga grocery, pagkatapos ay tumungo siya sa bahay ni Amber Vance. Kahit wala siyang susi, hindi naging problema para sa kanya ang pagpasok sa bahay ni Amber Vance. Pagdating ng pahinga ni Amber Vance sa trabaho at pag-uwi, nakapaghanda na si Yusuf ng 4 na putahe at isang sopas. Hindi sinabi ni Amber, ngunit ilang beses na niyang hinarap ang mga panganib para sa kanya, kaya naman lubos na nagpapasalamat si Yusuf sa kanya. Tuwang-tuwa si Amber, lipos ng kaligayahan, habang nakatingin kay Yusuf na abala sa paghahain ng pagkain at pagsalin ng sopas, bigla niyang naramdaman na sulit ang lahat ng ginawa niya para sa kontrabidang ito. Pagkatapos ng hapunan,
Sumandal ang dalawa sa sofa para manood ng TV, at nagkwentuhan din tungkol sa mga karanasan nila noong una silang nagkita, habang masayang nagtatawanan. Bukod sa paghaplos o paghalik sa kanya, hindi lumampas si Yusuf sa anumang hangganan, at hindi man lang niya inilagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang damit tulad ng dati. Dati, kapag iniinis niya ito, maaari naman siyang maging walang kabuluhan at asarin, pero ngayon, magiging kawalang galang na ito sa kanya. Alas 11 ng gabi, nagmaneho pabalik si Yusuf sa kanyang bagong villa sa Haijan. Hindi pa siya nakatira sa bagong villa na ito simula nang bilhin niya ito. Sa halip, si Miles O'Brien ay naninirahan doon. Mayroon na siyang bahay at kotse, at ang ilan sa pera ni Yusuf ay nasa kanya, kaya't siya ay lubos na nasisiyahan. May dalawang villa, ang mas malaki ay kay Razak, at ang mas maliit ay sa kanya, dumiretso si Yusuf sa kanyang bakuran. Tumakbo palabas si Miles O'Brien, na nakasuot ng pajama, at ang mukha ay nababalot ng saya. Hindi na kinailangang magsalita pa si Miles, ang pagbisita lang ni Yusuf ang tila naging pinakamalaking kaligayahan niya. Magdamag, gumawa siya ng isang palayok ng sopas, karne ng tupa, at sabaw ng bituka, upang painitin ang katawan at palakasin ang kalusugan. Habang nagluluto ng sopas, naghanda rin siya ng isang palanggana ng mainit na tubig para ibabad ni Yusuf ang mga paa nito, at pinanood lang siya ni Yusuf na abala sa pagtakbo pabalik-balik. Sa sandaling iyon, para siyang isang munting asawa, masayang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang minamahal. Maraming masalimuot na damdamin si Yusuf. May mga bagay na hindi na niya kailangang sabihin ng malakas, nahulaan ni Miles ang mga ito, ngunit wala siyang itinanong. Wala siyang pakialam sa pang-araw-araw na kinaroroonan nito o kung saan ito tumutuloy, maliban na lang sa mga bagay na may kinalaman sa tindahan. At ang kawalan ng pagtatanong na ito ang nagdulot kay Yusuf ng matinding pagkakasala. Matapos ibabad ang kanyang mga paa at kumain ng sabaw, malapit nang hugasan ni Miles ang mga mangkok ng sabaw ng gabing iyon, ngunit hindi na siya hinintay ni Yusuf na lumingon, binuhat lang siya nito sa baywang at dinala sa kwarto. Matulog ka na, at pag-usapan natin ang buhay-buhay. Inihagis siya ni Yusuf sa kama, pagkatapos ay pinatay ang mga ilaw, at saka umalangaw-ngaw ang masayang hajijek ni Miles O'Brien. Matapos ang kanilang madamdaming pagkikita, hindi na sila nakatulog, at nahiga sila sa kama. Siyempre, nag-uusap tungkol sa hinaharap, tungkol sa negosyo, hindi ang kinabukasan ng kanilang relasyon. Sinadya nilang iwasan ang usapan tungkol sa kanilang relasyon. Magkano pa ang pera mo? Tanong ni Yusuf. Mga 10 milyon. Nag-isip sandali si Miles, mas mababa sa 16 na milyon ngayon. Pagkatapos mong ibenta ang mga jade artifact noong nakaraan, nasa akin na ang pera. Pagkatapos, gumastos ako sa pagdedekorasyon ng bagong tindahan, pagbabayad ng upa, at iba pa. Pinalitan ko rin ang ilang gamit sa parehong villa, na medyo mahal, kaya oo, mahigit 15 milyon. Itago mo na lang kung ganoon. Ang perang iyan ay para sa mga gastusin sa negosyo, tulad ng sweldo ni Anna Cook, at ang puhunan para sa pagbili ng mga antigo sa araw-araw. Ma'am, tumanggo si Miles O'Brien. Mayroon pa akong mahigit 50 milyon na natitira, pero hindi pa sapat. Malapit na ang taglamig, at pagkatapos ng taglamig, kakailanganin natin ng pera para sa susunod na tagsibol, kaya kailangan kong maglakbay sa ibang bansa sa lalong madaling panahon, kinalkula ni Yusuf Zoc ang natitira niyang pondo. Bumili siya ng mga bahay, villa, kotse, at nagpadala pa ng 10 milyon kay matandang Shu. Kaya naman, mula sa halos 100 milyong pondo, halos 50 milyon na ang nagastos niya na parang tubig. Higit sa lahat, may utang pa rin siyang 60 milyon sa mga utang panlabas. Bagamat hindi siya pinilit ni Mia at Ruth Wilcox na magbayad, alam niyang kailangan niya itong bayaran sa malaot madali. Bakit ka pupunta sa ibang bansa? Medyo alam ni Miles O'Brien ang tungkol sa dating amo ni Yusuf Zoc at napumunta na ito sa Estados Unidos, kaya inakala niyang pupunta si Yusuf Zoc sa Estados Unidos para hanapin ang dating amo nito. Para kumita ng pera, syempre. Matatapos na ang pasaporte ko sa loob ng ilang araw, at sa oras na iyon ay pupunta na ako sa ibang bansa para maghanap ng kayamanan. Layunin kong magkaroon ng sapat na kapital para mamuhunan sa merkado ng pagsusugal gamit ang jade stone bago ang kaganapan sa susunod na taon.
Kung kikita ako, mananalo ako ng malaki. Determinado si Yusuf Zoc, gusto niyang kumita ng mas maraming pera para balang araw ay malampasan niya ang kayamanan ng pamilyang Nash. Sa totoo lang, may sapat na pera tayo, bulong ni Miles O'Brien habang nakahiga siya sa dibdib ni Yusuf Zoc. Napakaraming tao ang naghihirap sa buong buhay nila para lang kumita ng sapat para sa isang bahay. Pero tingnan mo, sa loob lang ng maikling panahon, nakabili ka na ng 4 na ari-arian sa kabisera, di ba? Dagdag pa ang isang tindahan at ang laki ng natipid. Ayoko talagang pumunta ka sa ibang bansa. Yamakap si Miles O'Brien sa kanya, habang mapaglarong ng aakit. Hehe, hindi mo naiintindihan, marahang hinaplos ni Yusuf Zoc si Miles O'Brien. Sa harap ko, may ilang malalaking bundok, at hindi lamang nila hinaharangan ang aking daan, kundi balang araw ay maaaring mahulog ang mga bato mula sa mga bundok na ito at maduraj ako hanggang sa mamatay. Kaya, kailangan kong magtrabaho ng husto ngayon para makapagtayo ng sarili kong malaking bundok sa lalong madaling panahon. Kapag mas mataas na ang bundok ko kaysa sa iba, hindi na nila ako kayang durugan pa. Hindi ko maintindihan. Ano ang kinakatawan ng mga bundok na ito? Tanong ni Miles O'Brien, na nagtataka. Hindi mo na kailangang magtanong tungkol dito. Mayroon akong mga kaaway, lahat ay dulot ng mga dating sama ng loob. Napakalakas nila. Kung nakamit lang ng dating ako ang meron ako ngayon, kontento na sana ako sa katamtamang kayamanan. Pero ang kasalukuyan kong pagkatao ay gustong maglaro ng mas malaking laro dahil mayroon na akong puhunan at lakas, itinuwid ni Yusuf Zoc ang kanyang likod at sinabing. Ang sama mo naman. Kung mayroon kang lakas, mayroon kang lakas. Bakit? Haha, ito ay para patunayan sa iyo na ang matandang lalaki ay may matibay na lakas, tumawa ng malakas si Yusuf Zoc, pagkatapos ay humarap at muling umawit ng kanyang awit ng tagumpay. Kuwait. Noong 12 ng Nobyembre, pinalabas na sa ospital si Felix Zoc. Noong araw ng kanyang paglabas, kasama si Sarah Zoc, ang buong pamilya ay naglibot at mainit na tinanggap ang matandang lalaki sa villa sa Haidian District. Bagamat ang villa ay nasa ilalim ng pangalan ni Sarah Zoc, ito rin ang unang beses niya roon, at lubos siyang namangha. Hindi niya maisip kung paano yumaman ang kanyang kapatid, at kung paano nito nagawang bumili ng ganito kalaking bahay sa kabisera, na may 3 palapag, 1 silong, at maging isang outdoor swimming pool. Labis na nasiyahan si Felix Zoc. Kaya niyang maglakad at gumalaw, at paminsan-minsan ay naglalakad siya sa looban. Iminungkahi rin ni Yusuf Zoc na bumalik si Sarah Zoc, dahil hindi mahigpit na pinamamahalaan ng unibersidad ang mga gawain sa boarding school, kung saan maraming babaeng estudyante ang nakatira sa labas ng campus kasama ang mga kasama sa kwarto, at ang mga lokal na estudyante sa Beijing ay karaniwang nakatira sa kanilang mga tahanan. Hindi tumanggi si Sarah Zoc dahil gusto rin niyang manatili sa bahay at samahan ang kanyang ama. Siyempre, ang dahilan ni Yusuf Zoc sa pagpapabalik kay Sarah Zoc ay para sa ganitong paraan, hindi na kailangang magbantay gabi-gabi sina Samuel Ross at ang iba pa. Dahil papalapit na ang taglamig at kailangan silang guluhin tuwing hating gabi, hindi na ito natiis ni Yusuf Zoc. Nang araw na bumalik si Felix Zoc, lumipat din doon si Samuel Ross at ang iba padala ang kanilang mga bagahe. Babalik din doon si Yusuf Zoc upang manirahan. Dahil may 3 palapag at mahigit 1 dosenang silid, sapat ang espasyo para sa lahat, at mas gusto ng matandang lalaki ang masiglang kapaligiran. Lumipat ang pamilya sa isang bagong tirahan at masayang sinalubong ang paglabas ng matandang lalaki sa ospital. Sina Miles O'Brien at ang nurse na si Paisley Kirk ang namamahala sa pagluluto, kasama ang katulong ni Sarah Zoc. Naghanda ang 3 babae ng isang malaking mesa ng mga pinggan sa kusina. Nang gabing iyon, habang handa nang kumain ang lahat at nakaupo na sa kani-kanilang mga upuan, tumunog ang telepono ni Yusuf Zoc. Ipinapakita ng caller ID na tawag iyon mula kay Ruth Wilcox mula sa Estados Unidos. Kinuha ni Yusuf Zoc ang telepono at sinagot ang tawag habang paakyat siya sa hagdan. Yusuf Zoc, may nangyari, nawala si Mia. Sigaw ni Ruth Wilcox sa telepono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 180, sa magkahalong kadiliman. Nawawala si Mia. Labis na nagulat si Yusuf Zoc. Hindi siya kino-contact ni Mia nitong mga nakaraang araw, ni hindi man lang sumasagot sa ilang text messages na ipinadala nito.
Anong nangyari? Tanong ni Yusuf Zoc sa malalim na boses. Ang huling beses na kinontak ako ni Mia ay 3 araw na ang nakalipas. Sinabi niyang nasa Jakarta, Indonesia siya, malapit nang lumipad patungong Australia. Nang malaman ko ang itinerary niya, hindi ko na masyadong pinansin. Alam din ng tatay niya ang mga plano niya sa paglalakbay, pero kinabukasan, tinawagan ako ng tatay niya dahil pagkatapos niyang magpusando sa kanya sa airport, wala si Mia sa flight na inayos nila. Nagtanong ang kanyang ama sa pamamagitan ng mga koneksyon nito at nalaman niyang bumili pala ng tiket si Mia at ang 2 bodyguard nito, pero hindi sila sumakay sa eroplano. Pagkatapos noon, nang sinubukan siyang kontakin ng kanyang ama, pati na ang mga cellphone ng mga bodyguard, nakapatay lahat. Hanggang kaninang umaga, natagpuan pa rin ng kanyang ama ang bangkay ng isa sa mga babaeng bodyguard sa pamamagitan ng lokal na pulisya. Binaril siya at namatay, habang si Mia at ang isa pang babaeng bodyguard ay nawawala. Isang bodyguard ang binaril at napatay. Nanindig ang balahibo ni Yusuf Zoc sa takot. Ang ina ba ni Rose ang pinatay, o si Linlin? Nakaramdam si Yusuf Zoc ng panlalamig sa kanyang gulugod, siguradong may nangyari kay Mia. Yusuf, takot na takot ako, sa telepono, nabasag ang boses ni Ruth Wilcox sa mga hikbi. Si Mia ang matalik niyang kaibigan, at takot na takot siya na baka may nangyari sa kanya, natatakot na baka tuluyan nang mawala si Mia. Huwag kang magpanik, magiging maayos din siya, pagpapatibay sa kanya ni Yusuf Zoc. Alam niyang tinawagan siya ni Ruth Wilcox para mas maginhawa kaysa tumulong, alam niyang nasa ibang bansa si Mia, wala sa mainland, na nangangahulugang hindi rin naman gaanong makakatulong si Yusuf Zoc. Oo, magiging maayos din siya, sigurado, Yusuf. Ako, Mia. Patuloy na umiiyak si Ruth Wilcox sa telepono. Oo, magiging maayos din siya, may iisipin ako, nagmamadaling sabi ni Yusuf Zoc, gawin mo ito, ibigay mo sa akin ang numero ng telepono ng tatay ni Mia. Ano na naman kaya ang magagawa mo? Nasa Indonesia siya, hindi sa mainland, sagot ni Ruth Wilcox nang may pagkadismaya. Ibigay mo lang sa akin ang numero ng tatay niya, kokontakan ko muna siya, pagpupumilit ni Yusuf Zoc. Sige, nagbigay si Ruth Wilcox ng numero ng telepono, at maingat itong isinaulo ni Yusuf Zoc. Huwag kang mag-alala, magpapatawag ako ng kaibigan para tingnan ang sitwasyon. Mabuti ang kalagayan ni Mia, magiging maayos din ang lahat. Ibababa ko na ang tawag at magtatanong-tanong na lang ako, hindi na masyadong nagsalita si Yusuf Zoc sa telepono, alam niyang kahit gaano niya ito subukang aliwin, hindi niya maibsan ang pag-aalala ni Ruth Wilcox. Pagkatapos ibaba ang telepono, agad na tumakbo si Yusuf Zoc papunta sa hagdanan at sumigaw, Flor, umakyat ka rito sandali. Papunta na. Masayang sagot ni Flor, may hawak na malaking hipon at kumakain ng merienda habang paakyat sa hagdan. Naaalala ko na nabanggit mo minsan na mayroon kang 2 pagkakakilanlan, isa sa Hong Kong at isa sa mainland, hindi ba? Tanong ni Yusuf Zoc. Oo, anong meron? Tumanggaw si Flor bilang tugon. Mas madali ba para sa iyo na pumunta sa Indonesia? Tanong pa ni Yusuf Zoc. Walang visa, kailangan mo lang bumili ng tiket sa eroplano para makarating doon. Patuloy na tango ni Flor. Kalimutan mo na ang hapunan, may kaibigan akong nasa problema. Mabilis na ipinaliwanag ni Yusuf Zoc ang sitwasyon ni Mia kay Flor, na nakasimangot naman at nagsabing, si Mia ba ito, isa sa mga nakilala ko na dati. Ano ang kaugnayan niya sa iyo? Yung mabuting kaibigan ni Ruth, dati niya akong pinahiram ng 10 milyon, malapit na kami, seryosong pagkumpirma ni Yusuf Zoc. Sa sitwasyon niya, 2 lang ang posibilidad, isa ay patay na siya at nakatago ang bangkay niya sa kung saan, at ang isa naman ay dinukot siya. Mayaman ba siya? Tanong ni Flor. Napakayaman, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng Prosperity Group. Fuyu Group, Fuyu. Biglang nanlaki ang mga mata ni Flor Carson. Siyempre, narinig na niya ang tungkol sa Fuyu Group, napakalaking kumpanya iyon. Sige, maglalakbay ako. Nakapunta na ako sa Jakarta dati at pamilyar ako sa lugar na ito. No choice, nagtatrabaho ako para sa iyo ngayon, kaya syempre kailangan kong asikasuhin ito para sa iyo. Pagkatapos sabihin ito,
Bumalik si Floor Carson sa kanyang silid para mag-impake at pagkatapos ay nagsimula ng kanyang paglalakbay ng gabing iyon. Gayunpaman, pagbalik niya sa kanyang silid, agad siyang lumabas, mukhang nagtataka. Naaalala ko na sinabi mo dati na nakuha mo na ang iyong pasaporte, hindi ba? Oo, tumanggaw si Yusuf Zoc. Kung gayon, sumama ka sa akin. Wala ka namang ginagawang kahit ano ngayon, di ba? Pero hindi ba kailangan ko pang mag-apply ng visa, kumuha ng stamp ng embahada ng Indonesia, at mga ganoong bagay? Hindi ba aabutin ng ilang araw ang mga papeles? Umiling si Yusuf Zoc. Sige. Umiling si Floor Carson. Bagamat may pasaporte na si Yusuf Zoc ngayon, ang pagkakaroon ng pasaporte ay hindi nangangahulugan na maaari na siyang bumili ng tiket sa eroplano at maglakbay sa ibang bansa, medyo mahirap ang mga proseso. Naiinis din si Yusuf Zoc. Bakit nakakuha ng visa-free access ang mga residente ng Hong Kong samantalang hindi ang mga residente ng mainland? Sinundan ni Yusuf Zoc si Floor Carson papasok sa kanyang silid at pinanood ito habang nag-iimpake ng kanyang mga damit at kumukuha ng maraming dolyar mula sa kanyang malita. Ang dolyar ng US ay pangkalahatang tinatanggap sa ibang bansa. Kung susubukan mong gamitin ang renminbi, hindi ito makikilala ng mga tao, kaya dapat ka ring maghanda ng ilang dolyar ng US sa bahay, paalala sa kanya ni Floor Carson. Pagdating mo, paano mo siya planong simulan hanapin? Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at saka nagtanong. Hindi ko alam, pero hindi naman dapat mahirap siyang hanapin kung balak ko. Tiyak na naging laman na ng balita ang pagkawala ng anak ng isang mayamang amo sa Indonesia. Kaya, hahanapin ko siya sa sarili kong paraan pagdating ko roon. Aasikasuhin ko ang visa sa lalong madaling panahon at saka sasamahan kita. Mabuti, dapat mas mabilis ang pagkuha ng tourist visa. May ilang grupo ng mga turista na makakarating doon gamit lang ang baniling tiket sa eroplano. Pinapayagan ng Indonesia ang visa on arrival, ngunit kakailanganin mo pa rin ang iyong round-trip plane ticket, reserbasyon sa hotel, at patunay ng iyong personal na pinansyal na mapagkukunan. Anyway, kailangan mong ihanda ang mga dokumento mo sa bahay. Kakailanganin mo ang mga papeles na ito kahit na pagkatapos mong umalis ng bansa. Isa pa, isalin ang mga dokumento sa parehong Chino at Indonesian, ipanotaryo ang mga ito, at iba pa, nakakaabala talaga. Teka, bibili lang ng tiket sa eroplano, biglang tumayo si Yusuf Zoc. Bakit niya kailangang maghanda ng mga dokumento? Bakit pa niya kinailangang mag-apply ng visa? Maaari siyang maging invisible. Hindi ba pwedeng sumunod na lang siya kay Floor Carson papunta sa eroplano? Naalala niya na hindi pala nila tinitingnan ang mga tiket sa eroplano. Kung may bakanting upuan, pwede na lang siyang umupo roon. Kung walang bakanting upuan, pwede siyang magtago sa lalagyan ng bagahe o sa katulad nito, alinman sa dalawa, pwede pa rin siyang pumunta. At pagbalik niya, magagawa rin niya iyon at sa gayon ay malayang magtago. Hindi yan gagana. Hindi ka basta-basta makakabili ng tiket. Mayroon kang pagkakakilanlang mainland, hindi Hong Kong, kaya kailangan mong ihanda ang mga materyales, paliwanag ni Floor Carson. Nakuha ko na, sasama ako sa iyo. Biglang tumawa si Yusuf Zoc, may paraan ako palabas, hindi ko na kailangang bumili ng tiket. Ngumisi si Yusuf Zoc, nakalimutan niyang espesyal na siya ngayon, hindi nakikita. Hindi ka nagbibiro. Nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Yusuf Zoc, agad na nalito si Floor Carson. Ano ang ibig sabihin ni Yusuf Zoc? Tumigil ka na nga, bilisan mo at mag-impake, tapos magpabook ka na ng tiket sa eroplano. Sasamahan kita, sabi ni Yusuf Zoc, saka tumalikod at bumaba. Kailangan niyang ipaalam sa kanila sa baba na hindi siya makakarating sa reunion dinner at kailangan niyang umalis ng gabing iyon. Mia, ayaw niyang may mangyaring masama kay Mia, at lalong hindi ang mamatay ito. Sa totoo lang, itinuring ni Yusuf Zoc si Mia bilang higit pa sa isang kaibigan, kundi bilang isang matalik na katiwala. Naging maayos ang kanilang pagsasama, at nasiyahan siya sa piling nito. Kaya, kung si Mia ay nasa problema, handa siyang dumaan sa apoy at tubig para sa kanya.